Narinig ko. Napakagwapo daw ng bagong CEO. Katawan parang modelo. Narinig ko rin, hindi lang maganda ang itsura ng bagong CEO, gumawa pa siya ng alamat sa larangan ng teknolohiya. Ay, narinig ko. Nitong 2 taon, tutok na tutok siya sa pagsasaliksik. Sa paligid niya, wala talagang babae. Baka sakali, ang mga babaeng single sa kumpanya natin ay magkaroon ng pagkakataon. Ang kumpanya ay nagpadala sa inyo dito. Para pag-usapan ng trabaho o para magchismisan, tumahimik kayong lahat. Mga babaeng ito, nangangarap pang umakyat sa tuktok at maging misis ng CEO. Dito, ang may karapatan na maging misis ng CEO ay ako. Itong si Lin Shixi, mukhang sirenang manloloko. Siya ang pinakamalaking banta sa akin. Kailangan kong mag-isip ng paraan para mapalayas ang masamang to. Dumating na ang CEO. Magsalubong na tayo sa CEO. Magandang hapon po, Presidente. Ipapakita ko po ang aking pisikal na lakas. Presidente, sa tingin ko, ang pisikal na pagsasanay ay mahalaga para sa bawat empleyado. Kaya naman ako'y nag-i-ehersisyo araw-araw. Ikaw, ang aking nobyo, naging boss ko na, ang anak sa labas ng pamilyang Fu, naging presidente na ng isang pampublikong kumpanya. Mukhang talagang magiging asawa na ako ng presidente. Dapat kong bilisan ang aming kasal. Ano? Ang bagong presidente. Nobyo pala ni Manager Jiang. Manager Jiang, magiging asawa na ng presidente. Si Jiang Ruoyan pala ay nagtatrabaho sa aking kumpanya. Ano ang pangalan mo? Ako si Lin Shixi. Tinatanong niya ang pangalan ni Lin Zixi. Malamang ay tatanggalin na si Lin Zixi. Mahal pa rin talaga niya ako. Tulungan mo naman ako. Ang sakit ng pagkahulog ko. Tiyak na may pasana ako, mahal. Tawagin mo akong presidenteng mo. Si Fu Yanting ay pinalitan ng apelyido ng kanyang ina. Presidenteng mo. Tulungan mo naman ako. Hindi itinanggi ng Presidente. Nobyo nga talaga niya si Manager Jiang. Malas naman ito. Baka ako'y tanggalin ng Presidente dahil sa kanyang nobya. Baka ako'y tanggalin. Lalaking matigas ang labi, pero mabait ang puso. Sa labas, tatawagin kitang boss mo, pero bigla ka namang naawa at inalalayan mo ako. Hanggang kailan ka pa upo dyan sa sahig? Salamat po. Lin Shixi, hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Huwag mong isipin na dahil nagka-brain fart ka at nakagawa ng ilang sit-ups, ay okay na ang lahat. Nabigla na si boss mo dahil sa'yo. Malamang sinadya mong mapilay ang paa para lokohin ako. Pero yung pagkapilay, maliban kung aminin mo mismo, kung hindi, hindi masasabing sinadya. Pasensya na, boss mo. Anong silbing pasensya na? Ang boss namin. Nabigla na si boss mo. Boss mo, sa mobile terminal department namin, 2 pwesto lang ang available, pero 3 ang trainee na pumasok. Si Lin Shixi ang pinakamahina ang performance. Boss mo, tanggalin na niyo siya ngayon din. Isang lalaking maganda ang itsura at may magandang aura na si boss mo. Hindi naman siguro talagang love struck para matanggal ako. Ang makapasok sa Chuang Wei Tech ang pangarap ko talaga simula pa noon. Boss mo, hindi talaga bagay si Lin Shixi sa mobile terminal department. Ling Shishi. Wala na. Matatanggal na ako. Pasensya na ulit. Lin Shixi, ni hindi ka nga makatayo ng maayos. Hindi ka karapat dapat magtrabaho sa Chuang Wei Tech. Kung ayaw mong mahirapan, bumalik ka na sa station mo, ayusin ang gamit mo, at umalis ka na. Walang taong ayaw mapuri. Sana tanggapin ni boss mo. Boss mo, matatag naman akong nakatayo. Nanginig lang ang tuhod ko dahil sa sobrang kaba para sa trabahong ito. Ang makapasok sa Chuang Wei Tech ang pangarap ko talaga. Huwag kang magsipsip. Tapos ka na ba? Opo, tapos na po. Kulang pa ng tao sa secretarial department. Dalhin mo siya roon para mag-process ng onboarding. Opo. Ililipat niya ba ako para magtrabaho sa tabi niya? Para suyuin ulit ako? Boss mo, ililipat mo ba ako sa secretarial department? Huwag po kayong mag-alala. Kapag nalipat na ako sa secretarial department, siguradong mag-aaral ako ng mabuti. Dahil sa pagiging close natin, kaya ko talagang gampanan ng trabaho sa secretarial department. Siya. Ako. Ako po. Bilang isang sekretarya, kailangan maganda ang mata at pandinig. Kung sa tingin mo ay hindi ka bagay, maaari kong bawiin ang sinabi ko kanina. Wag na, wag na. Ang mata at pandinig ko ay napakaganda. Boss mo, malinaw namang nagkamali si Lin Shixi. Bakit mo siya itinaas sa departamento ng mga sekretarya? Hindi kaya dahil sa maliit na hindi pagkakaunawaan natin? Kaya ikaw, Tumahimik ka. Anong nangyari? Bakit bigla na lang akong itinaas ni boss mo? Baka ginawa lang akong kasangkapan para galitin si Manager Jiang. Sa nangyari kanina, ipinakita ni Lin Shishi ang kanyang kahusayan sa pag-adapt at bilis ng kanyang reaksyon.
Ito ang pinakapangunahing kailangan para maging isang sekretarya. Kaya, si Ling Sixi ay mas bagay sa posisyon sa departamento ng mga sekretarya. Naku, pinupuri ako ni boss mo. Boss mo, kung kaya mong magsalita ka pa ng kaunti. Kumusta kayong lahat? Ako si Mu Yanting, ang presidente ng Chuangwei Technology. Mahilig ako sa research at development at nakatuon sa trabaho. Kaya, sa mga darating na araw, sana makapagtrabaho tayong lahat ng buong puso sa ating mga gawain. Dalhin mo siya para mag-process ng kanyang empleyo. Opo. Salamat, boss mo. Mukhang makitid lang ang pag-iisip ko. Ang boss ay hindi utak pag-ibig, kundi utak trabaho at utak talino. Sasabihin ko sa inyo, ako at si boss mo ay magkasamang lumaki. May kasunduan na kami sa kasal mula pa noong bata. Tingnan ninyo, ito ang aming litrato noong kami ay 8 taong gulang. Manager Jiang, ang bagay na bagay kayo ni boss mo. Kapag ikinasal na kayo, tatawagin na namin kayong Madam Presidente. Sa panahong iyon, sana'y tulungan ninyo kami. Naku, gusto ko rin sanang magpakasal agad. Pero nagkaroon kami ng kaunting hindi pagkakaunawaan. Nakita ninyo kanina? Galit pa rin siya sa akin. Sa magkasintahan, normal lang naman ang magtampuhan. Pag nawala na ang inis, ayos na ulit yan. Naku, hindi ninyo alam, kapag nagalit ang aming boss mo, napakahirap niyang pasayahin. 2 taon na akong nagtatrabaho sa kumpanyang ito. 2 taon na rin niyang itinatag ang kumpanyang ito. Sa loob ng 2 taon, hindi man lang niya sinabing siya ang tunay na boss, pero palihim niya akong inaalagaan. Manager Jiang, sobrang mahal ka talaga ni boss mo. Oo nga. Sige na, huwag ninyong sabihin ang mga ganyan sa kumpanya. Hello? Narinig kong may sakit ang lolo ni Yanting. Maghanda ka ng mamahaling regalo. Pupuntahan ko siya bukas para dalawin ang matanda. Lin Shishi? Gusto mo bang akitin si boss mo? Manager Jiang, anong sinasabi mo? Hindi ka ba tumitingin sa sarili mo sa salamin? Kung karapat-dapat ka ba? At nangangarap kang magpaligaw kay boss mo? Akala mo ba sa mga basurang dessert mong ito, para mapasaya mo ang lolo, mag-iiba na ang tingin sa'yo ni boss mo? Malikot ka. Ang lakas ng loob mong makipag-agawan sa akin, ang tunay na nobya, sa pagpapasaya sa lolo. Gusto mong mamatay? Paumanhin. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Pakiusap nga. Huwag mong abalahin ang pagdalo ko sa lolo ko. Ang kapal ng mukha mo. Lolo na ang tawag mo? Karapat-dapat ka bang tumawag niyan? Manager Jiang, kung magpapatuloy ka, tatawag ako ng guwardiya. Dumadalaw ako sa lolo ko. Ano bang pakialam mo? Mukhang may sira sa ulo ang taong ito. Ano? Ang employment records mo, nabasa ko na. Isang lola lang ang kasama mo, na magkasama kayong nagtitiis. Saan galing yung lolo mong walang kwenta? Nalaman mong nakakonfine dito ang lolo ni boss mo. Kaya gusto mong makipag-close. Sa matandang lalaki mo ilalagay ang effort mo. Tama ba? Ay, ganun ba? Nasa ospital ding ito ang lolo ni boss mo? Nadamay na naman ako. Ano? Kinakabahan ka na? Ayaw mo nang magsalita? Kilala ko si Yanting. Laging unang prioridad sa kanya ang trabaho. Ayaw na ayaw niya sa mga babaeng nanliligaw sa kanya. Ikaw, maghintay ka lang na matanggal sa trabaho. Anong kinakabahan? Wala akong kinakabahan. Ayaw mo ba talagang tumigil? Yanting! Buti na lang dumating ka. Itong si Lin Exi, hinabol pa ako hanggang ospital para pasayahin ang lolo. Gusto kang ligawan. Wala sa trabaho ang isip niya. Boss mo, pakinggan mo muna ako. Hindi ko sinuyod ang lolo mo. Wala talagang balak na mang-akit sa'yo. Lin Shishi, huwag ka nang magpaliwanag pa. Ang lolo ni Yanting ay nasa ganitong palapag lang. Pagkatapos ng trabaho, yung uniforme mo hindi mo man lang pinalitan. Dito ka agad dumiretso. Sinadyang pinag-isipan talaga ano? Ha? Magdadahilan ka pa? Sasabihin mong hindi sinasadya ang pagpunta mo para sumuyod sa matanda? Ito ang paboritong osmanthus cake ng matanda. Pinaghirapan mo talaga, ano? Matagal kang nag-effort dito, no? Nagkataon lang talaga ito. Yanting, tanggalin mo na siya. Gusto lang niyang umakyat sa sanga at maging phoenix. Wala siyang gana sa trabaho. Papasok ako mismo. Kakausapin ko si lolo. Para siya mismo ang magpaliwanag sa inyo. Kung hindi malinaw ang paliwanag, kailangan kong patunayan sa gawa. Tumigil ka dyan. Wala ka nang maipaliwanag. Kaya gusto mo na lang pumasok para sumuyod sa matanda, no? Saan ba galing ang tiwala mo? Nakakampihan ka ng matanda? Tumigil ka! Umalis ka diyan. Kwarto ng lolo ko ito. Ang isip nitong si Lin Sixi ay wala nga talaga sa trabaho. Pumunta ka sa HR para mag-issue ng termination notice. Tatawag lang ako. Opo. Lin Shixi, narinig mo na? Tinanggal ka na. Ang katulad mo ay hindi karapat-dapat magtrabaho sa Chuangwei. Ganito ba kababaw ang boss na to? Kahapon, akala ko matino ang utak niya. Ngayon, nagka-love brain na naman. Boss mo, pakinggan mo muna ako. Huwag mo na akong sundan. Ayaw kong makarinig ng kalokohan ngayon. At ayaw ko ring magsalita ng kalokohan. Hindi ako nagsasalita ng kalokohan. Gusto ko lang magpaliwanag ng malinaw para mapanatili ang trabaho ko. Kung dahil sa ganitong pagkakamali, nawalan ako ng trabaho, parang napakalaki ng kasalanan ko sa'yo. Lin Shixi, huwag mo nang sayangin ang oras ni Yanting. Napakahalaga ng oras niya. At saka, kapag nagpaliwanag ka, parang nagtataki ka lang. At kapag nagtataki ka, ibig sabihin may tinatago ka. Ano ka ba? Dating malulat ka ba sa nakaraang buhay? Bakit saan ka nandyan? Mga kalokohan. Tumahimik ka. Totoo ang sinasabi ko. Tumahimik kayong lahat.
May importante akong tatawagan ngayon. Huwag mo na akong sundan. Para mapakalma ang lolo ko at mapagamot, kailangan kong tawagan ang asawa kong bigla ang kinasal para pag-usapan. Na ipagpaliban ng 2 buwan ang paghihiwalay namin. Susundan kita, susundan kita. Gagawin ko ang lahat para sa trabaho ko. Huwag kang sumunod sa akin. Ayokong ulitin sa pangatlong beses. Boss mo. Ngayon pa tumawag. Inaayos ko pa ang trabaho ko. Ang tinatawagan ninyo ay hindi maabot ngayon. Hindi maabot ngayon. Pakiusap, tumawag muli mamaya. Boss Mu, ang resignation letter ni Ms. Lin na ipadala na sa HR. Boss mo, dapat matagal mo nang tinanggal si Lin Shixi. Hindi lang si Lin 60. Pati si Jiang Royan. Tatanggalin mo ako? Kahit ang fiancé mo, tatanggalin mo. Nag-aaway lang ang magkasintahan. Ganito kalaki ang galit ni boss mo. Lin Jishi, mula sa Secretarial Department. Pumunta ka sa HR bukas ng umaga para mag-asikaso ng resignation. Boss mo, ako. Sorry. Hindi ko sinasadya. Kung nasira, babayaran ko. Kung susundan mo pa ako, tatawag ako ng guard. Di ba yan ang dapat kong sabihin? Kanina, yan din ang sinabi ko kay Manager Jiang. Boss mo, sasaktan mo ako. Labag sa batas ang manakit ng tao. Ginoong Mu, sakto ang dating mo. Naisip ko lang sanang kausapin ka tungkol sa susunod na treatment plan ng matanda. May oras ka ba? Kung libre ka, sa opisina na lang natin pag-usapan. Nasa first floor ang opisina ko. Si Ang hirap-hirap kong makapasok sa Chuang Weitek. Tapos ngayon, matanggal lang ako. Hindi ba ako mas kawawa pa kaysa kay Doe? Hoy, anak, anong nangyari sa'yo? Sinong nanakit sa'yo? Lolo, tinanggal ako ng boss ko. Bakit? Kasi nagkamali siya sa akin. Akala niya, nanlalambing ako sa lolo niya. Akala niya, ginagatasan ko siya. Akala niya, di ako nakatutok sa trabaho. Ang hirap-hirap kong makapasok sa Chuang Weitek. Tapos mawawala lang ang trabaho ko. Chuang Vitek? Yung boss na sinasabi ng batang ito? Si Yan Ting pala. Ang liit pala ng mundo. Nandito pa ba ang boss mo? Umalis na ba? Tinawag siya ng doktor sa opisina. Mabuti naman. Ako, haharangin ko siya ngayon din. Ipapaliwanag ko para sa'yo. Huwag na. Okay lang kung mawala ang trabaho. Ayaw kong madamay ka pa at magdusa kasama ko. Espesyal na talento ng boss namin. Pangingititan ka, titigan ka, at sasamain ang labi. Walang pagkakataong magpaliwanag sa kanya. Huwag kang mag-alala, anak. Magaling ako makipag-away. Ikaw, bumalik ka na sa kwarto. Maghintay ka na lang ng magandang balita. Pasensya, di ako makasagot kanina. Gusto ko na ngayong umiyak. Ayoko munang magsalita. May kailangan ka ba? gusto kitang kausapin tungkol sa isang bagay. Pwede bang ipagpaliban natin ng 2 buwan ang annulment? Anong nangyari sa'yo? May problema ka ba? Dahil sa isang maliit na pagkakamali, tinanggal ako ng boss ko. Masama ang loob ko at nasasaktan. Kung pagkakamali lang naman, ipaliwanag mo ng maayos. Napakasungit niya. Ayaw niyang makinig sa paliwanag ko. Magalit ka lang tapos umalis ka na. Huwag mo siyang bigyan ng pagkakataong sumagot. Pwede ba akong magalit sa boss ko? Boss lang naman yan. Tama ang sinabi mo, asawa kong tagapagligtas. Bakit ako magtitiis ng ganito? Bakit ako pagmumurahan niya? Haharangin ko siya sa parking lot. Muyanting, ako ang pinakamalapit sa iyo. Bakit pati ako ay tinanggal mo? Dinala ko ang mga pampalakas para aliwin ka. Si Lolo ay umaaligid sa iyo. Ano ang kasalanan ko? Pinakamalapit? Mukhang itong babae ay ang asawa ni Yanting na kinasal ng mabilisan. Tinanggal ni Yanting ang kanyang asawa na kinasal ng mabilisan at tinanggihan ang pagpapakita ng kabutihan nito. Ito ay pagsasayang ng pagkakataon. Naku, itong si Yanting, mukhang wala talaga siyang balak sa kanyang asawa na kinasal ng mabilisan na pag-ibayuhin ang relasyon. Sobra naman ito. Mukhang oras na para tumulong. Lolo, bakit kayo nandito? Narinig kong tinanggal mo ang 2 empleyado. Tama. Dahilan? Inilagay niya ang kanyang isip sa maling lugar, kaya ko siya tinanggal. Nagkakamali ka. Ang babaeng nagngangalang Lin Sixi
Ang kanyang lolo ay kasama ko sa kwarto ng ospital. Pumunta siya para dalawin ang kanyang lolo. Pagkakamali pala. Kahit na hindi ito pagkakamali, hindi pa rin angkop ang ginawa mo. Sabihin sa Departamento ng Personal na bawiin ang paunang abiso ng pagtanggal. Lolo, ang mga bagay sa aking kumpanya ay Anong magandang boss ng kumpanya ang magtatanggal ng empleyado dahil lang may gusto ito sa kanya? Ang ganitong paraan mo ay labag sa batas ng paggawa. Ang kalayaan sa pag-ibig at pag-aasawa ay isang legal na karapatan ng bawat mamamayan. Lolo. Kung hindi ka makikinig, huwag mo akong tawaging lolo. Ang mga susunod na paggamot, hindi na rin ako makikipagtulungan. Gagawin ang sinabi ni Lolo. Ling Shishi. Tumahimik ka na nga. Kanina, ikaw ang sunod-sunod ang mga sinasabi. Panahon na para ako naman ang magsalita. Sinusumpa ko, hindi kita ginaganyan, ni hindi ko naisip yan. Mas mabuti pang mamatay kaysa mapahiya. Karapatan mong tanggalin ako at karapatan kong magtanggol para sa sarili ko. Mas autoritaryo ka pa kaysa sa mga emperador noon. Ang taong katulad mo, mapusok at dominante, matigas ang ulo, ayaw makinig, at mahirap kausap. Nakakapagod talagang makisama sa'yo. Kanina, tinuruan ko ang aking asawang bigla ang kinasal na magmura sa kanyang dating boss. Paglingon ko, ang dating empleyado ko ang nagmumura na sa akin. Ang nagkataon naman. Tapos na ako. Aalis na ako. Nak, nanalo ako sa away. Ligtas na ang trabaho mo. Tapos na ang pagsasanay sa pagsasalita kanina. Kailangang patuloy na sanayin ang sarili sa lahat ng pagkakataon, sa iba't ibang kakayahan. Saka lang ako karapat dapat magtrabaho sa ilalim ng isang boss na kagaya ninyo, Jimu, na napakatalino at mahusay. Jimu. Tuloy po kayo sa sasakyan. Paalam, Jimu. Kanina, tinuruan ko ang aking asawang bigla ang kinasal na magmura sa kanyang dating boss. Paglingon ko, ang dating empleyado ko ang nagmumura na sa akin. Ang nagkataon naman. Hanapin mo agad ang marriage certificate ko. Gusto kong makita kung sino talaga ang asawa ko. Kung si Ling Sixi ba o si Tan Sixi. Opo. G, Mo, narito ang inyong marriage certificate. Tan Sixi, tama ang pagkakaalala ko. Ang asawa ko ay si Tan Sixi. Kaya ang lahat ng nangyari kanina ay nagkataon lamang. Si Lin Sixi ay hindi ang asawa ko. Ilagay mo yan sa aking opisina sa loob ng drawer. Opo. Shishi, anong ginagawa mo rito? Ano pakialam mo? Umalis ka. Ay, nagtatrabaho ka pala dito sa malaking kumpanyang ito. Alam ko na, malamang nakapasok ka dito sa pamamagitan ng pagtulog sa iba't ibang lalaki. Umalis ka. Nagmamalinis ka pa. Ayon kay Xiaoyu, nagsimula ka ng magbenta ng sarili noong kolehiyo ka pa lang. Sa kagaya mong may malawak na karanasan, siguradong magaling kang mag-alaga ng lalaki. Bigyan kita ng pagkakataon para pasayahin ako. Pagkatapos, paiigihin kita. Ano, gusto mo? Ang Chuangwei Technology ay lugar para magtrabaho, hindi lugar para magpakalibog. Walang hiya ka. Kanina pa kita nakikita na nakikipag-usap sa boyfriend ko, nakikipagkapikamay ka pa. Wala ka bang hiya? Hindi lang ako ang iyong kaibigan, kundi pati na ang iyong kapatid sa ama. Ganito ka ba talaga kagusto mambola ng boyfriend ko? Wala akong kaibigang kasamaan mong tulad mo. Wala rin akong kapatid sa amang walang hiya mong tulad mo. Xiaoyu, sa ngalan ng ating mahabang pagkakaibigan, nakikiusap ako sa iyong ama na bumili ng puntod para sa nanay ko. Ang nanay mong may sakit na yon, patay na patay na. Bakit pa kailangang gumastos ng pera? Mula nang pumayag ang tatay mo na pakasalan ang nanay ko, lahat ng pera niya ay dapat na sa nanay ko. Nakikiusap ako sa iyo. Kung wala ka talagang pera para bumili ng puntod, ang urna ng nanay mo, iyon na lang, itapon mo na lang sa maduming kanal. Sasabihin ko sa iyo, mula noong 3 taon na ang nakalipas, nang unang umakyat ang nanay ko sa kama ng tatay mo, nangako na ang tatay mo na pakakasalan niya ang nanay ko. Sige, umalis ka na, huwag mong istorbohin ang kasal nila. Sinampal mo ako? Naglakas loob kang manampal sa akin? Hongbo, sampalin mo ang babaeng ito. Sino ka? Bitawan mo ang boyfriend ko. Huwag kang makialam. Hindi mo ako kayang pag-initan. Makinig ka sa kanila. Bitawan mo. Jimu, kaya ko pa naman itong maliit na bagay. Sa susunod, kung may hindi na naman ako kayang ayusin, saka na lang po kayo tumulong. Buti na lang at natauhan kayo. Sasabihin ko sa inyo, ang pinsan ng boyfriend ko ang manager dito, at ang asawa ng pinsan ko ang presidente dito. Kung magkakagalit kayo sa amin, sa isang iglap, tatanggalin kayo. Naniniwala ba kayo? Ang sakit! Kapag dumating ng pinsan ko, papalisin ko kayo! Ang babaeng ito! Ano bang nangyayari? Pinsan, pakialis nga itong babae para sa akin. Tapos, tawagin ang mga guard para bugbugin silang dalawa at itapon sa labas.
Mu. Anong mumu pinsan? Stepsister siya ng girlfriend ko. Sinaktan niya ang girlfriend ko. Tumahimik ka, tanga. Pinsan, galit ka ba ng todo? Bakit mo sinaktan si Hongbo? Ang sweet ninyong dalawa. Jimu, pasensya na po. Pinsan ko at ang magiging asawa niya ang mga yan. Sana'y patawarin mo sila. Huwag mo na silang pansinin. Siya pala si Jimu? Bakit ngayon lang? Mula ngayon, ayokong makita sila. Hoy! Umalis na kayo! Ay. Hemp. Mahal pa rin talaga ako ni Yanting. Kung hindi niya papansinin ang nangyari sa pinsan ko. Stepsister ni Lin Shishi. Sa susunod, kung may pagkakataon, pwede kong gamitin. Jimu, ito po ang kape ninyo. Walang gatas, walang asukal. Ilagay mo. Yun nga, May iba pa po ba kayong ipag-uutos? meron. Pwede ang mga makatwirang utos, boss mo. Pero yung under the table na usapan, hindi pwede. Nag-iisip ka ng masyado. Wala akong interes sa'yo. Mabuti naman kung ganoon. Sabi ko nga, dahil ang aming boss na si boss mo ay gwapo at kahali-halina. Talagang isang malinis na halimbawa sa opisina. Tama na. Huwag mo nang pilitin. Boss mo. Sabihin niyo lang po kung anong kailangan ninyo. Isa po akong karapat-dapat na sekretarya. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para maibsan ang mga problema ninyo. Paano ba manligaw ng babae? Masyado pong mabilis ang pagkasabi ninyo. Hindi ko po narinig ng maayos. Paano ba manligaw ng babae? Ha. Alam na alam ko yan. Ipaghahanda ko po kayo ng gabay sa panliligaw para sa inyong pagtitingin. Sa makalawa na ang Kixi Festival, ayusin mo na ngayon. Kailangan ko agad. Sipo. Ano? Manager Jiang, pakitingnan po ninyo. Mga baliw kayo. Kinuha ninyo ang file ko. Labag ito sa patakaran. Ikaw ang baliw. Anong kukunin mo? Narinig kong naghahanda ka para kay boss mo ng gabay para manligaw ng babae. Ang babae na nililigawan ni boss mo ay si Manager Jiang natin, ang nobyang ito. Si Manager Jiang natin, anong masama kung titingnan namin ang gabay mo? Kung matalino ka, dapat sundin mo ang gusto niya. Ayon sa gusto ni Manager Jiang, ang pag-ayos mo sa gabay na ito. Anong inayos mo? Walang kwentang gabay. Anong halaga ng regalo? Hindi sa mahal, kundi sa pagmamahal. Mahirap talaga ang mahirap. Ang ginawa mong gabay sa panliligaw, amoy mahirap. Sige, tuturuan na lang kita. Ang regalo, syempre mas maganda kung mas mahal. Ikaw na mahirap, hindi ka yata nakakita ng magandang buhay, kaya hindi mo alam kung ano ang luxury item. Kaya nga, pinaghirapan naming magkapatid na ayusin ang gabay na ito para sa iyo. Iminumungkahi na ang regalo sa bawat piyesta ay hindi dapat bababa sa 10 milyon. At iminumungkahi sa darating na Kshisi na magbigay ng beachfront villa, isang limited edition na sports car, at isang kwartong puno ng pera. Mayaman si boss mo, syempre kayang-kaya niyang ihanda ang mga sorpresang ito para kay Manager Jiang. Hindi ko alam kung gusto ni boss mo. Ang alam ko, hindi ito mungkahi kundi pagnanakaw. Anong sinasabi mo, babae? Anong sinasabi mo? Ang kapal ng mukha mo, naglakas loob ka pang gumanti? Nung sinaktan ka ni Manager Jiang, tinuturuan ka niya kung paano maging tao at magtrabaho? Naglakas loob ka pang gumanti? Anong pambubugbog o hindi? Kung hindi ka marunong magsalita, manahimik ka na lang. Si boss mo, gwapo at mayaman, at tapat ang pagmamahal niya sa akin. Ngayong Kixi Festival, maghahanda siya ng malaking sorpresa para sa akin. Anong problema? Huwag mong gamitin ang iyong makitid na pag-iisip para mag-isip, okay? Ang sorpresa, yung kusang inihanda ni boss mo. Ang pagpilit ninyo sa akin na ipinipilit sa akin ang gabay na ito ay mukhang pera. Ang relasyon namin ni boss mo, hindi mo kailangang makialam. Ang kailangan mo lang gawin ay ibigay ang gabay na inihanda naming magkakaibigan kay boss mo. Lin Shixi, talagang matigas ang ulo mo. Ayaw magbago. Bakit hindi mo maintindihan na dapat mong pagbigyan ang magiging asawa ng presidente ng kumpanya? Naglakas loob kang sabihin na mukhang pera si Manager Jiang? Kapag nagbati na si Manager Jiang at si boss mo, ikaw ang una nilang tatanggalin. Ang trabaho ko lang ay mag-ayos ng mga mungkahi para kay boss mo. Kung ano man ang ibibigay niya, siya ang bahala, magpa siya. Wala tayong karapatang makialam. Lin Shishi, talagang ayaw mong makinig. Malinaw naman, ang gabay na inihanda namin ay mas maganda kaysa sa iyo. Mas maganda ang inihanda ninyo. Kayo na ang magbigay kay boss mo. Ang responsibilidad ko lang ay ang ibigay ang inihanda ko. Manager Jiang, talagang kailangan turuan ng babaeng ito. Turuan mo pa siya ng husto. Tumigil ka. Tumigil ka.
Anong nangyari? Boss mo, si Secretary Lin, paulit-ulit siyang sumasagot kay Manager Jiang. Napakasama ng ugali niya. Hanggang sa muntik na kaming saktan. Manager Jiang, boss mo, alam naming lahat ang relasyon ninyo ni Manager Jiang. Alam naming nasa Cold War stage kayo ngayon. Nagsisikap kaming lahat na magkaayos kayo. Pero ang mga mungkahi namin, ayaw tanggapin ni Secretary Lin. Ang guide na ginawa mismo ni Secretary Lin, napakapabaya. Walang saysay. Matigas pa rin ang ulo niya. Ayaw makinig sa aming mga payo. Nang insulto pa siya kay Manager Jiang. Kaya naman nag-init ang ulo ni Manager Jiang at gusto lang siyang pagalitan. Boss mo, sila rin ay nag-aalala sa atin. Kaya lang sinubukan nilang tulungan ka. Galit na si Yanting. Lindsay, she. Ngayon, siguradong magdudusa ka. Boss mo, ang may pirma, ako ang nag-ayos. Ang walang pirma, sila ang gumawa. Tingnan ninyo. Sampalin mo pabalik. Boss mo, mahal mo ako, at ayaw mong nakikita na inaapi ako. Hindi ba? Ako, ikaw. Boss mo, hindi ba sinabi mong sampalin ko rin siya? Bakit mo ako hinahadlangan? Kung sino ang nanampal, siya ang sampalin mo. Ano man ang meron sa kanila na emosyonal na gulo, sampalin muna para makaganti, saka na ang usapan. Boss mo, paano mo nagawang payagan si Secretary Lin na sampalin ako? Ikaw. Ang dokumentong ito, ikaw ang nagpakita sa kanila. Sila ang kumuha nito ng sapilitan. Ayon sa regulasyon ng kumpanya, ang pagtingin sa mga dokumento ng Secretarial Department sa hindi normal at hindi tamang paraan, ano ang dapat na parusa? Ayon sa regulasyon ng kumpanya, kung walang malaking pinsala, dedukto ng 3 buwang sahod, kasama ang year-end bonus. Manager Jiang, pakiusap. Tulungan mo kaming makiusap. Yanting, ako ang nobya mo. Paano mo nagawang hayaan si Secretary Lin na sampalin ako? Kung kumalat ito, ikaw rin ang mapapahiya. Yanting, kahit nagagalit ka sa akin, hindi mo naman dapat gawin ito. Ang sakit ng mukha ko. Ang nobya mo ay sinampal. Kung kumalat ito, ikaw rin ay. Jiang Ruoyan. Dati ka lang kong nobya. Ngayon, may asawa na ako. Pakiusap. Itigil mo na ang mga hindi na dapat na pag-iisip at intensyon. May asawa na si boss mo. Imposible. Siguradong sinabi mo lang yan para magalit sa akin. Hindi ba? Kunin mo ang marriage certificate ko. Opo. Boss Mo. Tingnan mong mabuti. Marriage certificate talaga. Nagpakasal na talaga si boss mo? Anong klaseng babae kaya ang nakapangasawa kay boss mo? Napakagaling na lalaki. Pasensya na po, Boss Mo. Noong nakaraan, hindi sinasadyang nabasa ang marriage certificate. Pinunasan ko lang, naging malabo na. Sino ba talaga siya? Sino? Ano ang pangalan niya? Hindi mo kailangang malaman kung sino siya. Ang kailangan mo lang malaman, wala nang pag-asa sa pagitan natin. Kailan ka ba talaga nagpakasal? Paano mo nagawang magpakasal sa ibang babae? Ikaw? Paano mo? 2 taon na ang nakalipas, napagkasunduan natin na magpakasal at kumuha ng lisensya sa araw na iyon. Nawala ka ng bigla. Kaya diretso na akong pumunta sa munisipyo at nagpakasal sa kung sino man ang nakita ko. 2 taon na rin ang nakalipas nang ako ay nagpakasal ng biglaan sa harap ng munisipyo. Ang nagkataon naman, Kalokohan. Grabe, sobrang kalokohan talaga. Nagpakasal ka lang basta sa isang babae? Kilala mo ba siya? May pagmamahalan ba kayo? Siyempre wala. Pero, pwede namang mahalin ang isa't isa. Kaya bumalik ka rito para ligawan ang asawa mong nakilala lang nang biglaan? Yung How to Court a Girl guide mo, para rin sa asawa mong nakilala lang nang biglaan ang ginawa mo? Siyempre naman, kasal na ako, dapat lang naligawan ko siya. ako at ang asawa kong tumulong sa akin. Unang pagkikita pa lang namin, nagparehistro na kami at kumuha ng lisensya. Ang taas ni boss mo, pareho sa asawa kong tumulong sa akin. Hindi kaya siya ang asawa kong tumulong sa akin. Shishi. Si Sisi, di ba? Ikaw. Lin Shixi, ikaw ang asawa ni Yanting na nakilala lang ng biglaan? Kaya pala lagi kanyang pinoprotektahan. Kalakalan lang yan. Si Lin Sixi ay talagang, hindi siya ang asawa kong bigla ang pinakasalan. Nag-isip lang ako ng masyado. Paano ako pwedeng maging asawa ni president mo na bigla ang pinakasalan? Kaya, sino ba talaga ang babaeng pinakasalan mo? May kasunduan tayo, mula pa nung bata tayo. Paano mo nagawang pakasalan ang ibang babae? Ako talaga, ang dapat mong pakasalan. Jiang Ruoyan, magising ka nga. Kanselado na ang kasunduan natin. Kung mayroon ka pang mga, hindi dapat na pag-iisip. Mas mabuti pang, mag-impake ka na, at umalis ka na rito. Ang swerte naman, dito pala nakatira ang misis ng presidente. Sa subdivision na dati kong tinirhan. Dati, ang tinirhan ko ay Unit 206, Building 11. Ang tinitirhan ng misis ng presidente ay Unit 206, Building 1.
Katok ng katok, hindi ka ba titigil? Sinong hinahanap mo? Mahal, sino ba yan? Nakakainis talaga. Nakakaabala sa pagtatalik at paggawa ng dapat gawin. Hinahanap niya ang asawa niya. Mahal, yung asawa mong walang kwentang lalaki, nandito para manghuli sa'yo. Paalisan ko na siya. Nangangaliwa kayo. Anong nangangaliwa? Tumutulong lang ako. Kung wala kang kwentang lalaki, wala akong magagawa kundi tulungan kang matulog ang asawa mo. Umalis ka na. Huwag mo kaming istorbohin sa paggawa ng dapat gawin. Huwag mong itulak ang boss ko. Gusto mo ng away? Ikaw ang naghahanap ng gulo. Nang babae ka, asawa ka ng iba. Tapos ang yabang mo, walang husisya. Ikaw talagang babae. Nang babae ka, tapos ikaw pa ang may ganang magalit. Hindi pa ako nakakita ng taong walang hiya na tulad mo. Talagang walang hiya. Ang potent, mamatay ka na. Boss Ingot. Wala ka bang konsensya? Nang babae ka, tapos mang-iinsulto ka pa. Ang yabang mo. Sobra na ang kayabangan mo. Yung moralidad at hiya mo, ibinigay mo na ba sa charity? Tapos binuhusan mo pa ng tubig ang boss ko. Masyadong magaan ang sabihing walang hiya ka. Ang taong katulad mo, talagang makapal ang mukha. Dapat itala ka sa kasaysayan. Naiinis ako sa'yo. Tama na. Huwag mo nang sayangin ang oras mo sa ganyang tao. Nakakasira talaga ng pananaw. Kung hindi mo ako pinigilan, siguradong mapapahiya siya sa sinabi ko. Magaling akong mang-insulto. Punasan mo muna. Ako na lang. Ako na. Pasensya na, pasensya na. Hindi ko sinasadya kanina. Kasalanan ko, pasensya na Jimu. Pasensya na, madam. Pasensya na, ginoong tagapagligtas. Tangga. Bakit mo ako itinulak kanina? Ito'y tinatawag na dedikasyon sa trabaho, okay? Kapag may nangyari sa labas, dapat harangan ng empleyado ang amo. Hindi ako gumanap ng maayos kanina. Dapat sa bibig ng lalaking manloloko, ay sinabunutan ko ng todo, para hindi siya makapagsalita sa anghang. Para maging mga labi niyang parang sausage. Mamaya, pauwiin kita kasama ni Assistant Jian. Eh kayo po, paano? Sasakay na lang ako ng taxi pabalik sa opisina. Itong mga regalo, ibibigay ko na sa'yo. Hindi pwede, hindi pwede. Masyadong mahal. Ituring mo na lang itong gantimpala sa iyong dedikasyon sa trabaho. Grabe naman ito. Sa totoo lang, dagdagan nyo na lang ang sahod ko. Ayos na yun. Ito, masyadong mahal. Sa totoo, mabuti naman pala si G mo. Gwapo at mayaman, naloko pa rin. Itong malungkot na likuran, malamang mag-isa siyang magpapagaling ng sugat. G, Mu, ito ay personal kong ginawang almusal. Subukan niyo po. Iwan mo na lang dyan. G, Mu, ito naman ang aking sariling ginawang cookies. Subukan niyo ulit. Chrysanthemum tea. Lin Sixi, ano ba talaga ang gusto mo? Gusto mo bang mag-leave o magpa-increase ng sahod? Hindi. Wala sa dalawa yan. Wala naman akong karapatan para humingi ng increase sa sahod. May konting pagkilala naman ako sa sarili ko. Eh bakit ngayon ang bait-bait mo? Pagkatapos ng nangyari kahapon, parang ang sama ng pakiramdam mo. Ang pagkain at dessert, sobrang nakakagaan ng loob. Ang chrysanthemum tea, pampalamig ng katawan. Di na kailangan. Hindi mo kailangan ng comfort. Ito siguradong kailangan mo. Bakit mo inilagay ang bagay na to dito? Alisin mo nga yan. Lalaki talaga, mahilig sa pride. Ang tigas ng mukha, Di ko narinig. narinig ko na. Narinig ko. Eh di itong mga to, aalisin ko na rin. Labas. Enjoy your meal po. Hoy, yung pinapaimbestiga ko, may result na ba? Sino ba talagang pinakasalan ni Muyanting? Meron na. Yung electronic marriage certificate ni Muyanting, ipadadala ko na sa'yo. Tan Exi. Si Tan Exi ang asawa ni Muyanting. Sandali. Yung ID number nitong si Tan Shixi, parang pamilyar. Si Lin Shixi pala ang babaeng pinakasalan ni Muyanting nang biglaan. Malamang si Lin Shixi ay nagpalit ng pangalan. Pero yung ID number ay iisa lang. Noong nagparehistro sila, namamaga ang mukha nila. At pareho silang nagpalit ng pangalan, kaya hindi nila nakilala ang isa't isa. Oy, sabihan mo ang girlfriend mo, tulungan ako sa isang bagay. Lin Shishi, gusto kong maging basura ka. At itakwil ka ni Muyanting hanggang sa maghiwalay kayo. Hello,
Sino ito? Ako ito. Ako ang tatay mo. Walang hiya ka. Tinanggal mo lahat ng numero ko sa telepono. Kaya napilitan akong humiram ng telepono para matawagan ka. Pasensya na. Mali ang tinawagan mo. Wala akong tatay. Hindi kita kilala. Bababa na ako. Walang hiya ka. Kung hindi mo kilala ang tatay mo, kilala mo naman siguro ang nanay mo, di ba? Anong ibig mong sabihin? Anong balak mo? Nakahanap ako ng ilang litrato ng nanay mo sa aparador sa bahay. Kung gusto mo, dumating ka rito agad at kunin mo. Kung ayaw mo, itatapon ko na lang ito sa basurahan. Wag. Uuwi na ako ngayon din. Kalihim Lin, masarap ang kakaning osmanthus na ginawa mo. Gawan mo ako ulit. Bakit mo hinahagis ang litrato ng nanay ko? Patay na siya, ginaganyan mo pa siya. Walang hiya ka. Kakauwi mo lang, minumura mo na agad ang kapatid mo. Gusto mo bang mamatay? Tingnan mo ngayon kung hindi kita papatayin. Ngayon, siguradong papatayin kita. Walang hiya kang babae. Sa wakas, lumitaw ka rin. Babae, ngayon tingnan natin kung anong magagawa mo sa amin. Magkasama kaming nagluwal sa'yo ng nanay mo. Wala kang kahit katiting na paggalang sa akin. Sa halip, ang inaalala mo ay yung patay na. Wala kang konsensya, walang utang na loob. Bago mo pag-usapan ang paggalang, tanungin mo muna ang sarili mo kung anong ginawa mo. Karapat-dapat ka bang maging ama? Tumahimik ka. Kapag hindi kita pinakitaan ng tunay kong kakayahan, hindi mo malalaman kung gaano ako kagaling. Naku, Tay, wala talaga siyang konsensya. Matagal na yan. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras sa kanya. Dalhin na natin siya sa kwarto. Uminom na si Kuya Hongbo ng gamot na yon. Dapat epekto na ngayon. Oo nga, itapon na natin siya sa loob. Bilis. Halika rito. Halika. Lumapit ka. Aking giliw. Sa wakas ay magiging akin ka na. Zhuang Hongbo, gago ka. Ani, balita ko, magaling kang lumaban. Susubukan ko talaga ngayon. Honey, ngayon, hindi ako titigil hanggang sa magtulungan tayo. Siksi, okay na. Bitawan mo ako! Gusto kong magsaya! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Tumawag ka ng pulis. Opo. Boss mo. Ang lalim ng sugat mo. Ang sakit siguro nito. Hindi masakit. Paano mo ako natagpuan ngayon? Tumawag ako kay Lola. Tinanong ko ang address. Buti na lang mabilis ang reaksyon mo. Paano nangyari yun? Ako. Paano ako nagkaroon ng pakiramdam ng mabilis na tibok ng puso? Ako at si Lin Shixi ay aksidenteng naghalikan. Bakit may reaksyon ang katawan ko? Aksidente lang yun kanina. Sir Mu, salamat ngayon ha. Kung hindi dahil sa'yo, ang mga konsekwensya ay hindi ko maisip. Walang anuman. At saka, dati tinulungan mo rin naman ako, di ba? Sir Mu, huwag mong itago ang sakit mo. Tao lang tayo, hindi maiiwasan ang magkasakit. Kapag may problema sa katawan, magpagamot ka lang ng maayos. Normal na normal ako, hindi ko kailangan ng TCM. Sir Mu, huwag kang magpakatigas ang ulo. Boss kita at tagapagligtas ko pa. Sisiguraduhin kong lihim ang paggamot. Sa susunod, palihim kitang dadalhin. Seryoso ako. Seryoso rin ako. Ling Shishi. Sabi ng lola ko, yung matandang TCM na to, napakahusay ng kanyang gamutan. Espesyalista siya sa mga komplikadong sakit sa. Parting yun. Subukan mo. Pakiramdaman mo na lang. Mas mabuti ang katotohanan kaysa sa matinding argumento. Kayo. Ang aking manugang na lalaki. Sa wakas, nagpakita ka na rin. Kayo ngang dalawa. Sa wakas, nagkita na rin kayo. Dapat ay maging maayos kayo. Pag-ibayuhin ninyo ang inyong relasyon. Pero hindi dito sa sala. Dapat sa kwarto. Ano ibig sabihin nito? May asawa ka na pala? Oo, may asawa na ako. Lola, nagkakamali ka. Hindi siya ang asawa ko. Boss ko siya. Boss, hindi asawa? Sayang naman. Ang guwapo at magaling ng binatang ito. Kung siya ang asawa mo,
Napakaganda sana. Lola, nasugatan ang boss ko dahil iniligtas niya ako. Kaya dinala ko siya dito sa bahay para magpagamot. At magpabenda. Shishi, boss. Nasugatan ka? Gaano kalala? Halika, umupo ka muna. Galos lang, wala yon. Mabuti naman kung ganon. Boss ni Shishi, maraming salamat sa'yo. Ikaw ay mas mabuti kaysa sa hindi ko pa nakikilalang manugang na lalaki. Napakalayo ng agwat. Yung loko-lokong yun, pagkatapos ikasal, nawala na lang bigla. Sobra talaga. Ang libangan ng lola ko araw-araw, magtanim ng gulay at magreklamo tungkol sa asawa ko. Pasensya ka na ha. Kukuha ako ng tubig para sa'yo. Boss Mu, pasensya na po. Yung address noong nakaraan, may mali po. Kulang ng isang-isa. Ibig sabihin po, si Mrs. ay nakatira sa Building 11. Mukhang noong pista ng Sisi, maling building ang hinanap ko. Sisi, boss. Kumain ka ng prutas. Habang iniisip ko, lalo akong naiinis. 2 taon na to. Yung loko-lokong yun, hindi man lang dumalaw. Ang apo kong si Iksisi. Talaga naman, paano ba naging asawa yan? Lumipat na kami mula sa Tianshui community. Hindi ko alam kung kaya niyang hanapin ang bagong address namin. Sabi nyo, 2 taon nang ikasal si Zixi. Oo, pero kahit na noong ikakasal sila, yung lalaking yun, tumulong naman ang bigay niyang dote sa apo kong si Iksiksi. Pero nitong 2 taon, hindi na siya nagpakita. Sobra-sobra talaga. Noong mga panahong yun, ang dote na binigay ko sa biglaang kasal ay tumulong din sa biglaang asawa ko. Siling Sisi. Baka siya nga ang asawa ko. Lola, pwede ko bang makita ang marriage certificate ni Sixi? Siyempre naman, kukunin ko. Ito ang marriage certificate ni Xishi. Lola, parang hindi mabuksan. Hindi ba ito mabuksan? Tingnan ko nga. Ay, naalala ko na. Noong mga nakaraang araw, hindi ko sinasadya, ay natapon ko ang isang bote ng pandikit. Nabuhos ito sa ibabaw. Nakalimutan kong punasan. Susubukan ko ulit. Nabuksan na. Tingnan mo. Malabo na masyado ang larawang ito. Shishi, asawa ko. Hindi rin malinaw na makita. Sobrang malabo na talaga. Lola, kanina po sinabi ninyo na dati kayo ay nakatira sa Tianshui Subdivision. Saang building po? Iyon nga yung, Lola, ang marriage certificate ko. Bakit naging ganito? ako yon noong araw na iyon. Hindi ko sinasadya, ay nabuhos ko ang pandikit. Ayos lang, ayos lang. Kung nasira na, hayaan mo na. Basta, ang itsura ng aking asawang tagapagligtas. Naisa puso ko na. Naaalala niya ang itsura ng kanyang asawa. Kung ako ang kanyang asawa, imposibleng hindi niya ako makilala. Hindi siya ang aking asawa, pero bakit ako parang medyo nalulungkot? Bakit ko inaasam na si Lin Sixi ang aking asawa? Lolo, hindi dahil hindi kayo makabili ng bagong wheelchair, kundi ito akin ang masulit. Ang wheelchair ko, sobrang komportable. Gamitin mo muna ito. Ang ganda nga. Salamat, Ana. Naihatid na ang wheelchair. Uuwi na ako para gumawa ng Osmanthus cake para sa inyo. Sige, umuwi ka na agad. Dito na lang ako maghihintay ng Osmanthus cake mo. Si Po. G, Mu, dumalaw po kayo kay Lolo. Hindi na ako makakaabala pa. Lolo, itong electric wheelchair na ito, galing ba ito kay Lin Iksisi nakakalabas lang? Huwag mong sasabihin sa batang ito. Close ako sa babaeng iyon. Baka kasi isipin niyang may connection si Zixi. Si Zixi naman, talagang magaling siya kaya nakapasok siya sa Chuangwei Tech. Hindi. Kanina umaga, isa kong kaibigan ang nagdala nito. Nag-isip lang pala ako nang wala sa lugar. Hindi naman asawa ko si Lin Sixi. Itong wheelchair, mass produced ito ng factory. 2 taon na ang nakalipas, siguradong hindi lang ako ang bumili ng ganitong klase ng wheelchair. Hoy anak, kamusta na yung asawa mong nakilala mo lang ng biglaan? Nagkakilala na ba kayo ng husto? Sa ngayon, dahil sa iba't ibang dahilan, hindi pa kami nagkikita. Eh bakit ka nandito sa akin? Nag-aaksaya ng oras. Dapat ay nagmamadali ka nang yayain siya. Ngayon na, yayain mo? Dito sa harap ko, tawagan mo. Lolo, huwag kang mag-alala. Tatawagan ko na siya ngayon. May libre ka ba bukas ng gabi? Mag-dinner tayo. Oo, libre ako. Sige, kita tayo bukas ng gabi. Tingnan mo, nakapag-ayos na kami. Magkikita kami bukas ng gabi. Yan ang tamang gawin. Napagkasunduan namin, alas 7:30. Maaga akong pupunta para magpakita ng respeto. Sumasakit ang tiyan ko.
Pakisuyo, dalhan mo ako ng gamot sa tiyan. Ginoong mo, ang gamot sa tiyan na hiniling mo. Nagdala ka ng gamot sa tiyan para sa akin? Oo, para sa'yo. Oo, tumawag si Assistant Gian. Sabi niya abala siya, kaya hiniling niyang dalhin ko ang gamot. Kaya dinala ko. Uminom ka na ng gamot. Sige, maaari ka nang umalis. Ginoong mo, parang. Hindi maganda ang pakiramdam mo. Dalhin na kita sa ospital. Wag na, ayos lang ako. Sige. Hindi na kita iistorbo. Sa pagmamadali, nakalimutan ko ang usapan sa mister kong tagapagligtas. Saan ba kami magkikita? Ito na pala, ang White Horse Villa. Ang swerte naman, dito rin pala ang meeting ni Presidente at ng kanyang asawa. Dito rin ako nakipagkita sa mister kong tagapagligtas. Nang pumasok ako kanina, si Ginoong mo lang ang nakita ko doon. Ibig sabihin, hindi pa dumarating ang mister kong tagapagligtas. Hindi pa ako nahuhuli. Tulong. Sino kayo? Wala tayong away. Bakit ninyo ako hinuhuli? Paano naging wala? Ang galing mong magkunwari. Kung hindi dahil sa'yo, ang boyfriend ko paano siya napasok sa bilangguan? Tansinyo. Oo, ako. Dahil sa'yo lahat. Kaya napasok sa bilangguan ang boyfriend ko. At sinira mo pa ang relasyon namin. Ngayong araw na ito, ibibilang ko ng isa-isa sa'yo. Ano pang hinihintay ninyo? Linusutan ninyo ang babaeng ito. Tulungan ninyo ako. Tulong. Tulong. Ay, nasa panganib si XXC. Hinampas niya ako! Patayin ninyo siya! Siksi, ayos ka lang ba? Mamatay ka! Dugo. Dalhin ninyo ang dalawang ito sa isang abandoneding warehouse sa labas ng lungsod at hayaan ninyong mamatay doon. Boss mo. Boss mo, gising na. Kumusta ka na? Shishi. Huwag kang matakot. Narito ako. Hindi na ito ang unang beses na iniligtas ako ni boss mo. Napakabait at napakatapang talaga niya. Mukha siyang malamig ang pagkatao, pero sa totoo lang, pusong makabayan. Tibayan mo, boss mo. Nakulong tayo rito ngayon. Kailangan nating mag-isip ng paraan para makaligtas. Cellphone. Oo, cellphone. Nakakahiya naman. Buti na lang hindi gising si boss mo, kaya hindi niya naramdaman ang kahihiyan. Kailan ka nagising? Noong hinahalaw mo ang bulsa ko, gising na ako. Nasasarapan ka na ba? O ano ba ang gusto mo? Hindi. Gusto kong maghanap ng paraan para makaligtas. Nasa bag ko ang cellphone ko, itinapon ni Tansinyo. Nandito ang cellphone ko, sinira na nila ito. Boss mo. Ang cellphone mo, ang sakit tingnan. Hindi na magagamit. May iba ka pa bang paraan para makaligtas? Akala ko may paraan ka para makaligtas. Nakulong tayo dito. Anong gagawin natin? Nakulong ako dito. Bakit ang kalmado mo? Gabi na ng madaling araw. At ito pa. Isang abandonadong bodega. Grabe pa ang sugat mo. Anong takot? Kaya ko to. Hindi naman tayo pwedeng maghintay dito. Si Jane, ang assistant, pumunta sa tourist villa, hindi ako makita at hindi ako makontak. Tiyak na gagamit siya ng phone tracking at darating dito bago mag-umaga. Basag na basag ang cellphone. Hindi ba maaapektuhan ang tracking function? Bilang presidente ng isang tech company, syempre maglalagay ako ng konting black tech sa katawan ko. Ikaw talaga. Talagang handa ka. At mahusay magplano. Tulungan kita mag-bandage ng sugat mo.
Daga. Bakit ba mabilis na naman ang tibok ng puso ko? Ang mabilis na pagtibok ba ng puso ay senyalis ng pag-ibig. Baka naman gusto ko ang boss ko. Hindi. Maling akala lang to. Lin Sisi. Hanggang kailan mo ba balak nakadagan sa akin? Sasabihin mo na naman bang aksidente lang to? Hindi. Ang sasabihin ko sana, ang ganda ng katawan mo. Kanina parang nahawakan ko yung abs mo. Ling Shishi. Ituloy na natin ang pagbebenda. Para mo na lang hindi narinig ang sinabi ko. Matutulog muna ako sandali. Boss mo, ang putla ng mukha mo. Magpahinga ka muna. Ang lamig. Ang lamig. Mas mabuti na ba ngayon? Lamig. Bahala na, hindi na muna yung pag-iingat dahil may asawa ka. Pasensya na, madam. Pasensya na, mister ng aking tagapagligtas. Espesyal na sitwasyon ang aking dinaranas ngayon. Hindi ko alam kung kailan darating si Assistant Gian. Yung Secretary Lin na iyon, nakatayo na ako rito ng kalahating oras. Naku, nakakahiya talaga. Ano? Naadi ka na naman? Ayaw mo pang bumangon? Assistant Gian, pasensya na. Nakakahiya sa'yo. Espesyal ang sitwasyon namin kagabi. Masyadong malamig si boss mo. Kaya ganito ang nangyari. Ano ang nakita mo? Report po, boss mo. Wala po akong nakita. Boss mo, maaari bang ilipat muna namin kayo sa stretcher? Nasa labas na po ang ambulansya. Mukha ba akong mahina na kailangan pa ng stretcher? Siya na lang ang buhatin. Pilay-pilay. Sayang lang sa oras. Ito po ay, Medyo mayabang man si boss mo, pero mabuti naman siyang tao. Boss mo, ito po ang nutritious meal na ginawa ko para sa inyo. boss mo. Ito po ang bagong cellphone. Napalitan na po ang SIM card. Nakasaksak na po. Yung numero ng cellphone ng asawa ko, nahanap na ba? Nahanap na po. Ang numero po ng misis ay 138523160. Ang numero ng asawa ng presidente, bakit parang numero ko? Baka naman si boss mo ang mister kong tagapagligtas. 138523160. Ang huling dalawang numero ng cellphone ko ay 96, kaya hindi asawa ko si Jimo. Ang numero ng cellphone ko at yung numero ng asawa ng presidente ay halos magkapareho. Ang swerte talaga. G, mo, hindi na kita istorbo sa pahinga mo. Uuwi muna ako sa opisina para magtrabaho. Hello. Ang numerong tinawagan ninyo ay hindi umiiral. Pakitingnan muli bago tumawag. Sigurado ka ba? Tama ba yung cellphone number na binigay mo sa akin? Ito? Hindi ako sigurado. Jimu, ako mismo ang magdo-double check sa numerong ito. May bagong cellphone na ako, pero wala pang SIM card. Hindi pa rin magagamit. Kailangan kong magparehistro ng bagong SIM card. Nakalimutan kong sabihin ang numero ko sa asawa kong tagapagligtas. Mababahala siya ng todo yan. Sino ka ba? Makikita mo na lang pag tiningnan mo. Kahit na ngayon pangalawang beses pa lang tayo magkita, pero ang relasyon natin ay medyo malapit pa rin. Fuy Yanting. Ikaw ang asawa kong tagapagligtas ko. Tama, Iba ka na talaga ngayon kumpara noon. Hindi kita nakilala. namagamukha ko noon dahil sa allergy. Ikaw rin naman. Nagbago ng itsura at pangalan. Halos hindi na rin kita nakilala. Noon kasi, tinitikan ako ng mga ligaw na bubuyog. At oo, nagpalit nga ako ng pangalan. Paano mo ako nakita dito? Sa pamamagitan ng lugar ng rehistro, nahanap ko ang impormasyon tungkol sa pagpapalit mo ng pangalan. Kaya sinundan ko lang ang bakas, hanggang sa makita ko ang kumpanya ninyo. Pasensya na. Nakalimutan kong sabihin sa'yo tungkol sa pagpapalit ko ng pangalan. Nag-abala ka pa? Ayos lang. Dapat lang na alagaan ang sariling asawa. Tama yon. Huwag. Maghihiwalay na tayo sa susunod na buwan. Sixy, pwede ba tayong hindi muna maghiwalay sa loob ng kalahating taon? Pwede nating subukan na magkaroon ng pagkakaunawaan. Ha? Magkaroon ng pagkakaunawaan. Oo, isipin mo, nakapag-asawa na tayo. Huwag na nating sayangin ang pagkakataong ito. Pwede nating subukan na magsama-sama. Kung talagang hindi mag-work, saka na tayo maghiwalay. Ano sa tingin mo? Huwag kang mag-alala. Sa loob ng kalahating taon, hindi ko gagawin kahit anong bagay na ayaw mo.
Sige na nga, ang pagpapakasal ay isang uri ng tadhana nga. Subukan na lang nating magsama. Huwag ka nang magpalit ng SIM card. Gamitin mo na lang ito. Ito ay kapares ng numero ko. Wag na. Tanggapin mo. Salamat ha. Boss mo, ito ang nutritious meal na ginawa ko para sa'yo pauwi. Salamat sa pag-aalala, Sec, Lin, pero si assistant Jan ay nag-order na ng nutritious meal para sa akin. Kukunin ko na lang ito. Walang sinasabi. Hindi ka man lang magpumilit. Marunong talaga akong magpumilit. Baka gusto mong tikman ito. Dahil sa akin kaya kayo nasaktan at na-ospital. Ang paggawa ng nutritious meal para sa'yo ay responsibilidad ko. Sina nga. Masama ang mag-aksaya. Boss mo. Mali yung numero noong nakaraan. Ito ang tamang numero ng misis. Ikaw pala ang asawa kong kinasal ng mabilisan. Hindi. Nagkakamali ka. Nang tumatawag ka, sakto namang tumawag ang asawa ko. Hoy, ano yon? Niyayaya akong kumain. Sige, pupunta ako pagkatapos kong magawa to. I-text mo na lang sa akin ang address. Yung asawa mo? Lumitaw na? Oo, nagkita kami kahapon. Niyayaya niya akong mag-dinner. Mauna na ako. Paalam. Sir Mu, wag po kayong mag-alala. Baka po sa cellphone ni misis may sira. O baka naman nawala ang phone niya. Posible ring. Ang daldal mo? Chi. Para ipagdiwang ang ating unang pagkikita sa hapagkainan, tagay. Tagay. Inumin mo na agad. Pagkatapos mong uminom, pupunta tayo sa katabing hotel para magkantutan. Boss mo, ano po ang problema? Lin 60. Anong klaseng nutritious meal itong ginawa mo? Gusto mo ba akong parain sa alat? Gumawa ka kaagad ng dessert at dalhin mo rito. Ikaw mismo ang gagawa. Kaagad. Paumanhin, kailangan ko munang umuwi. Wag naman. Baka naman, inumin mo muna itong baso ng red wine bago ka umalis. Wag na lang. Sa susunod na lang tayo magkita. Nasugatan at na-ospital ang boss ko dahil iniligtas niya ako. Gusto niyang kumain ng dessert. Ang maliit na hiling na ito, kailangan kong tuparin. Puta, makatatakas ka sa akin ngayon. Pero hindi ka makakatakas sa akin magpakailanman. Boss mo, ito po ang dessert na ginawa ko para sa inyo. Masyadong matamis. Lin 60. Baka ang isip mo nitong mga nakaraang araw ay nasa mga date mo lang, ni hindi ka nakapag-focus sa paggawa ng dessert. Ibang-iba ang lasa nito kumpara noong huli kong natikman. Hindi ako nag-iisip ng iba, seryoso ako sa paggawa. Sige na. Umuwi ka muna at mag-isip-isip ka. Bukas, gumawa ka ulit ng bago at dalhin mo rito. Sige, ikaw ang nagligtas ng buhay ko. Kung ano ang sabihin mo, yun ang susundin ko. Uuwi na ako para gumawa ulit. Tikman mo. Hindi ba't ibang-iba ang lasa? Oh. Ibang-iba nga ang lasa. Parang may konting asim. Asim? Boss mo, sa paghahanap nyo ng butas at pagpintas sa kanya, hindi kaya nahuhulog na ang loob ninyo kay Secretary Lin? Kalokohan. Paano ko magugustuhan siya? Noong nakaraan, si Secretary Lin din ay nagluto para sa akin ng kakanin na may osmanthus. Pareho lang ang lasa nito. Pero sinabi mong may mali. Pinagalitan mo pa si Secretary Lin. Sabi mo abala siya sa pagdidate, kaya wala nang gana magluto. Parang nagseselos ka lang. Imposible. Inis lang ako sa kanya kasi hindi siya masyadong nag-focus sa trabaho. Boss mo, baka naman gusto mo na si Secretary Lin, hindi mo lang alam. Baka ikaw yung kulang sa emotional intelligence. Boss mo, kalmahan mo lang. Ayusin mo muna ang iniisip mo. May asawa ako, may asawa rin siya. Hindi problema yon. Kayo ng misis mo ay nagpakasal ng biglaan. Si Secretary Lin at ang asawa niya, biglaan din ang kasal. Walang tunay na pagmamahalan. Kung totoong nagmamahalan kayo, pwede naman kayong magdiborsiyo para magkasama. Kung magsasalita ka pa ng ganyan, kakaltasan kita ng 2 buwang bonus.
Hayop ka, lumabas ka rin. Utang ina mo. Mukhang hindi ka lang isang walang utang na loob, kundi isang mabangis na alakdan ka rin. Nagreklamo ka pa sa pulis, pinakulong mo ang kapatid mo. Hayop ka, pirmahan mo na ang waiver para palabasin ng pulis ang kapatid mo. Imposible. Sino ang naghagis sa akin? Ako ang naghagis. Sino ang bumato sa akin? Ako ang bumato. Sino ka ba? Sasabihin ko sa'yo, ito ay usapin sa loob ng pamilya namin. Walang dapat makialam na iba. Aray, Saan mo hinanap ang lalaking yan para umalalay sa'yo? Pirmahan mo na ang waiver. Ang nangyari ngayon, hindi ko na ito pag-iinitan. sasabihin ko sa'yo, hindi ka pwedeng maging ganito kasama. Kung hindi mo pipirmahan ang waiver, si Xiaoyu ay makukulong. Masisira ang buhay niya. Kung hindi dahil sa pagtulong ni boss mo, ang buhay ko rin ang nasira. Ang mahal ninyong anak, nag-utos ng kidnapping at pagpatay. Ito ay labag sa batas. Kapag lumabag sa batas, pananagutan niya. Mukhang ngayon wala ka ng pakialam sa pamilya, no? Gusto mo ba kaming ikamatay ng tatay mo? Sa tingin ko, hindi ka lang isang taong walang puso, kundi isa ka ring masamang nilalang. Ako ang nagpatawag ng pulis sa kanya. Ang anak ninyo. Kung may problema, sa akin kayo lumapit. Ikaw pala ang sumaklolo sa babaeng ito. Tama. Siya ay empleyado ko. Kung sasaktan ninyo siya, papanagutin ko kayo ng doble. Guardia, palayasin sila. Sa susunod na makita ko sila, palayasin ninyo ulit. Boss mo, ang galing talaga ng paghagis ninyo kanina. Talagang perpekto, walang mali. Sayang naman at hindi kayo sumali sa discus throw sa Olympics. Talagang sayang. Ang ingay mo. Hindi ba ito emotional value? Iniligtas ninyo ako, kaya dapat punuin ang emotional value. Natakot ka ba? Ihahatid kita sa bahay. Hindi na kailangan. Dumating na ang asawa ko. Uuwi ngayon ang ate niya. Dadalhin niya ako sa hotel para makilala siya. Paalam. Ang asawa ni Lin Shixi ay si Fu Yanming. Ikakasal ba siya 2 taon na ang nakalipas? Wala akong narinig tungkol diyan. Naalala ko, parang wala siyang tunay na ate. May mali. Si Shishi ay nasa panganib. Bilisan mo. Hindi mo ba sinabi na gustong makipagkita sa akin ng ate mo? Bakit hindi ko siya nakikita? Para handaan ka, pumunta siya bumili ng prutas. Babalik ka agad siya. Maupo ka muna. Pupunta muna ako sa banyo. Unang beses kong makikipagkita sa ate mo, kaya kailangan kong mag-iwan ng magandang impresyon. Si. Shikshi, upo tayo at mag-usap habang naghihintay. Zixi, ang red wine na hindi natin nainom noong nakaraan, ngayong gabi, ating iinumin. Tagay. Zixi, bakit hindi ka umiinom? Mahilig ka ba sa red wine? Hindi mo ba ito gusto? Kung gayon, uminom ka hanggang sa gusto mo. Lin Shixi, nababaliw ka na! Ikaw ang nababaliw. Nangahas ka pang maglagay ng gamot. Nakunan ng cellphone ko ang buong proseso ng paglalagay mo ng gamot. Ako, ginagawa ko lang ito para madagdagan ang alindog nating mag-asawa. Anong alindog-alindog? Kalokohan. Ano naman kung mag-asawa tayo? Kapag ang asawang lalaki ay lumabag sa kagustuhan ng asawang babae at pinilit siyang makipagtalik, iyon ay labag pa rin sa batas. Ito ay panggagahasa sa loob ng matrimonyo. Dati mong sinabi na hindi mo ako lalabagin kahit kailan. Masamang tao. Huwag kang magpakapal. Ngayong araw na ito, talagang kakantutin ko si babaeng iyon ni Fu Yanting. Tumakbo ka. Gusto mo pang tumakbo? Magpangarap ka. Ay, gusto mong mamatay. Boss mo, nalaman ko na. Si Fu Yanming hanggang ngayon ay single pa rin. Si Fu Yanming ay nagpapanggap na asawa ni Lin Sixi. Masamang ugali ang taong iyan, sakim sa kapangyarihan at kayamanan. Nasa panganib ngayon si Lin Sixi. Bilis, magmaneho ka. Opo, Lin Sixi, nasaan ka na? Sekretarya Lin. Sixi, kamusta ka na? Ayos ka lang ba? Ginoong mo, bakit ka nandito? Sabihin mo muna kung ayos ka lang. Nalaman ko na ang totoo. Hindi asawa mo yang gago. Nasaktan ka ba niya? Kanina pa nahalata yun. Impostor lang yan. Ayos lang ako.
Siya ang may problema. Grabe ang mga sugat ni Fu Yanming. Ang lakas pala ni Sekretarya Lin. Buti naman at ayos ka. Tulungan kitang tumayo. Sisi. Shishi. May dugo sa katawan mo. Dadalin muna kita sa ospital. Hindi talaga ako nasaktan. Nadikit lang sa kanya ang dugo sa katawan ko. Natakot lang ako, kaya nang hihina ang mga binti ko. Hindi talaga ako magiging sobra sa pagdepensa. Hindi naman siya mamamatay, di ba? Binili ko ito online na bagong electric shock rod para sa mga manyakis. Ang prinsipyo nito ay ang pag-convert ng kuryente sa init. Napakalakas ng pakiramdam ng pagkapaso. Nauntog siya sa sulok ng mesa dahil doon, at pagkatapos ay nahiga ng walang kibo. Hindi naman siya mamamatay ng ganoon lang, di ba? Hindi siya mamamatay. Nahihilo lang siya sa dugo. Ito ang aking kapatid na half-brother. Nahihilo siya sa dugo mula pagkabata. Buti na lang at walang nangyari. Natatakot ako na baka may mapatay ako sa pag-electric shock. Ang gago na ito, naglagay ng droga sa aking red wine. Na-record ko lahat gamit ang aking cellphone. Ang init. Astig si Secretary Lin. Tumawag ng pulis. Ikaw ang bahala sa pag-aayos. Umalis na tayo dito. Opo. Boss mo. Ang sexy mo. Gusto mo ng maliit na strawberry? Libre ito. Hindi mo ba ininom yung red wine? Paano nangyari to? Ay, ang init. Muzong, ang ganda ng katawan mo. Ang tigas. Ang ganda. Nahawakan ko yung abs mo. Pakiramdam ko, bumibilis ang tibok ng puso ko. Sulit na sulit, libre lang, nahawakan ko na. Ganito kagandang abs. Go. Huwag kang magpakalat-kalat ng kamay. Magpapakalat-kalat ako ng kamay. Ganito kagandang abs, kung hindi ko hahawakan, tanga ba ako? Hahawakan ko ng maayos. Ay, ako. Wala akong nakita. Wala talaga akong nakita. Muzong, yakapin mo ako. Lin Sixi, magising ka nga. Nahakan ko. Sulit na sulit. Parang nadroga siya. Umalis na tayo dito. Ikaw, mag-ayos ka agad ng doktor. Opo. Sir Mu, anong nangyari sa'yo? Parang hindi ka rin maganda ang pakiramdam? Parang may kakaiba rin sa pakiramdam ko. Kakaiba. Parang nalason din ako. May problema sa pampabango. Umalis na tayo agad. Opo. Ang gwapo mo, Sir Mu. Ikaw ang bayani. Ang sama ng pakiramdam ko. Tulungan mo ako. Halikan mo ako. Ling Shishi. Naglalaro ka ng apoy. Lagyan kita ng marka. Sir Mu. Gusto na gusto kita. Ling Shishi. Ikaw talaga, nakakaloko ka. Pakiramdam ko, parang nagugustuhan na rin kita. Officer, nawalan ng malay ang suspek sa loob ng banyo. Pakiusap, magpatulungan ka sa aming investigasyon. Aray, Walang kwenta ka. Hindi mo man lang napahamak si Lin Shixi. Ikaw pa ang nabangga hanggang sa mamatay. Buong gabi tayong nagulo. Hindi pa ba sapat yon? Buong gabi tayong nagulo. Hindi ka pa rin nagsasawa? Hindi talaga. Pagkatapos mong magpakasaya, tatakas ka na lang, babae kang manloloko ka. Ano pa nga ba? Pareho na tayong may asawa. Ito ay pangangaliwa sa loob ng kasal. Isipin mo na lang na walang nangyari. Ang nangyari na, paano mo mapapalagay na hindi nangyari? Napakamanloloko ng sinabi mo. Pasensya na. Pilitin mong kalimutan. Para maisip mo na lang na parang walang nangyari. Aksidente talaga ang nangyari kagabi. Una ko rin yon. At wala ka namang nalugi. Una ko rin yon. Una mo rin pala. Ang swerte naman. Pero kagabi, bakit hindi mo ako itinulak? Nadroga ako ng gamot. Malabo na ang isip ko. Hindi ko na makontrol ang sarili ko.
Dapat malakas ang kontrol mo sa sarili. No, Nadroga rin ako. May problema sa pabango sa kwarto. siguro ako ang unang nanulak sa'yo, pero sa hitsura ng mga pangyayari, hindi ka rin naman nagkulang sa pagsulak sa akin. Kaya quits na tayo, Jimu. Paalam. Nandito na ang asawa mo para hulihin tayo. Saan ako magtatago? Ano gagawin ko? Ano gagawin ko? Tulungan mo ko, mag-isip ka ng paraan. Hindi siguro. Asawa kong napangasawa ng biglaan. Hindi siya darating para mangagaw. Kailangan pa rin magtago. Pangangaliwa ito sa loob ng kasal. Mas masahol pa. Kalaguyo ang tawag dito. Kahit kalaguyo, dapat may respeto. Si Assistant Jian, alam niyang nandito tayo. Magtago ka nga. Hindi ito bagay na ipagmamalaki. Kung malaman ni Assistant Jian, mawawalan ako ng mukha. Sinira mo ang mabuting pangalan ko. Pasensya na, Madam President. Pasensya na. Asawang tagapagligtas. Boss mo? Okay lang ba kayo ni Secretary Lin? Nandyan pa rin ang doktor sa kabilang kwarto. Kailangan nyo ba ng check-up? Tanong lang naman ang routine. Kagabi, kayo ni Secretary Lin, parang apoy sa tuyong damo, ang ingay, nagreklamo na ang ibang nakatira? Talagang epektibo ang gamot. Huwag mo nang pakialaman. Nasaan yung lalaking Fu? Siya. Namatay siya sa pagbangga sa pader. Ayon sa autopsy report mula sa forensics, dahil sa sobrang paglanghap ng ipinagbabawal na gamot na nagdulot ng hallucination. Kailangang pumunta si Secretary Lin sa istasyon ng pulis para magbigay ng statement. Ako na ang maghahatid sa kanya mamaya. Personal na paghahatid pa. Mukhang lumalim ang samahan nyo kagabi. Matapos ang nangyari sa Whitehorse Villa, hindi na ako nakipag-ugnayan sa asawa ng aking tagapagligtas. Napakawalang galang ko. Kailangan kong mag-apologize agad sa asawa ng aking tagapagligtas at ipaliwanag ang mga nangyari kamakailan. Ikaw? Bakit hindi ako? Oras ng trabaho ngayon. Hindi ka nagtatrabaho. Anong ginagawa mo sa bahay ko? Narinig kong may sakit ka. Dumaan lang ako para tingnan ka. Wala. Nilalagnat ka ba? Hindi. Parang sirang plaka ka ba? Ay, Mu, umalis ka na. Sobrang mali talaga ang ginagawa natin sa ating mga kapareha. Hindi na dapat ito maulit. Kaya nagkunwari kang may sakit para iwasan ako. Oo, siguro. At saka, nagpasa na ako ng resignation letter. Sana maaprubahan agad ni Jimu. Hindi na natin dapat ulitin ang pagkakamali. Kailangan nating mag-set ng hangganan. Hindi ko i-approve. At hindi rin ako sang-ayon na mag-set ng hangganan. Pananagutan kita. Huwag. Di panagutan mo ako. Boss mo, huwag kang magbiro. Aksidente lang kagabi. Pero kagabi, sinabi mong gusto mo ako. Lasing lang ako noon, kaya ganoon ang sinabi ko. Huwag mong seryosohin. Pero seryoso ako. At na-realize ko rin na nagugustuhan na kita. Gusto mo ako. Sa totoo lang, hindi pa ako nagkakaroon ng relasyon. Kaya medyo mabagal ako sa pag-intindi ng nararamdaman. Nitong mga nakaraang araw, pagpasok ko sa opisina, gusto na kitang makita. Tuwing gabi pag-uwi, ikaw ang laging nasa isip ko. Masakit sa puso ko kapag nakikita kitang inaapi. Kinakabahan ako kapag nakikita kitang nasa panganib, nag-aalala, at gagawin ko ang lahat para iligtas ka. Kapag naririnig kong may date ka sa asawa mo, nagiging mainipin at balisa ako. Sa huli, naunawaan ko na talagang umiibig na ako sa'yo. Ikaw. Seryoso ka ba? Totoo ang lahat ng sinasabi ko. At nararamdaman ko rin na gusto mo rin ako. Sa tuwing magkakalapit tayo, nahihiya ka. Nung naospital ako dahil sa sugat, ikaw rin ang nag-alala, at gumawa ng iba't ibang masustansyang pagkain para sa akin. Ling Shishi, tanungin mo ang sarili mo. Talaga bang wala kang kahit anong nararamdaman para sa akin? Ayokong magsinungaling. Pagkatapos ng nangyari, tiningnan ko talaga ang sarili kong puso. Parang hindi ko namalayan, nagugustuhan na rin kita. Pero may asawa ka, at may asawa ako. Hindi tama ang ginagawa natin. Paglalayasan ko agad ang asawa kong nakilala lang ng sandalyan, at isang beses lang kami nagkita, wala talagang pagmamahalan, at pumayag na rin siyang makipaghiwalay. Bibigyan ko rin siya ng malaking halaga bilang kabayaran. Ling Shishi, makipaghiwalay ka na agad sa asawa mo. Magkasama tayo. Masaya ako kapag kasama kita, at panatag ang loob ko. Pwede bang huwag mo na akong itulak palayo? Oo nga, inaamin ko. Kanina, sinabi kong gusto kita. Pero hindi muna tayo pwede. Kailangan muna tayong magdiborsyo. Bago tayo magkatuluyan. Sige. Pangako yan, magmadali tayong magdiborsyo. Kapag nagpakasal na tayo, sa lahat ng bagay sa bahay, ikaw ang masusunod. Ang daldal mo. Pangako ko yan sa'yo. At sa kinabukasan natin. Sige na, alam ko na. Pumasok ka na. Oy.
2 buwan na ang nakalipas. Bukas na tayo pupunta para mag-ayos ng diborsyo. Pwede ba? Pwede. Pasensya na, may gusto na akong iba. Kaya nagmamadali akong makipaghiwalay. Ayos lang. Ako rin. May nakilala na rin ako. Kaya nagmamadali rin ako. Pasensya na sa 2 taon. Bibigyan kita ng kabayaran. Hindi na kailangan. Bukas, alas 9 ng umaga, sa munisipyo tayo magkita. Kailangan kong matapos agad ang diborsyo. Kapag tapos na, para kahit papaano ay mabawasan ang pakiramdam kong may kasalanan. May aksidente. Pumunta ka agad sa opisina. Anong nangyari? Ano ba talaga ang nangyari? Ling Sisi. Iniisip kita nang hindi ako makapagtrabaho. Para sa akin, iyon ang pinakamalaking aksidente. Muyanting, pwede bang huwag kang magpakabata? Natakot na talaga ako. Paminsan-minsan, bata ba? Siyempre. Bilang isang mature na lalaki, dapat matutunan kung paano magpasaya sa kanyang nobya. Heto, regalo ko para sa iyo. Ito yung sinabi ko dati sa mga katrabaho ko, ang calling blue waves at clear sky. Tama ka. Ang bait mo naman. Trabaho ko lang yan. Lin Sixi, magbalik loob ka na sa trabaho. Miss na miss kita. Gusto kitang kasama palagi. Bakit parang may nangyayaring nakakaduling na naman? Hindi pa tayo diborsyado. Ikaw pa namang isang presidente, bakit bigla kang naging love struck? Oo, love stroke ako. Malapit na ang oras na napagkasunduan. Sana walang anumang aberya ngayon. Bakit ka nandito? Paano ka nakapunta rito? Ako si... Magsuot ka na ng face mask, takpan mo. Para hindi ka makilala. Kailangan ba talaga? Kailangan talaga. Muyanting, ito ba ay? Muyanting, ang lakas ng loob mo. Hindi pa tayo diborsyado. Nandito ka na para hintayin ako. Ito ay pagtataksil. Alam mo ba, ang konsepto ng pagtataksil? Naiintindihan mo ba? Ang pagtataksil ay paglabag sa tradisyonal na moralidad at sa pampublikong kabutihan, sa individual, pamilya, at lipunan, may malaking pinsala ito. Ang mga mamamayan, sa ganitong pag-uugali ay zero tolerance. Magagalit ang lahat nito. Alam mo ba? Hindi naman ganun kalala, ang sitwasyon natin ay iba sa kanila. Tayo ay nagpakasal ng biglaan sa ating kapareha na walang tunay na pagmamahalan. Kailangan pa ring maging low-key. Hayagan kang nandito para hintayin ako. Ito ay paghamon sa aking asawa sa batas, ang aking tagapagligtas. Mahalaga ang pride ng lalaki. Paano kung hindi niya matanggap ang hamon at biglang magalit? Kumuha lang ng video ng pagtataksil at ilantad. Ipadala tayo sa trending. Anong gagawin natin? Makinig ka muna sa akin. Ang pagpunta ko rito ngayon ay hindi para hanapin ka. Nagkataon lang na ngayon ay nakipagkita rin ako sa aking biglaang napangasawa para magdiborsyo rito. Mas malala pa ang problema. Umalis ka na, bilis. Hoy, nagkita-kita tayo dito kasama ang ating mga asawa sa batas para sabay na magpaanol. Anong problema doon? Siyempre, may problema. Ang emosyon ng babae, kumpara sa lalaki, mas hindi stable. Kung sakaling malaman niya na nag-aaway tayo dito, bigla na lang magalit, anong gagawin? May pride din ang babae. Bilisan mo, umalis na tayo. Pero malapit na yung oras na napag-usapan namin. Malapit na sigurong dumating. Mas mabuti na ang maiwasan ang gulo. Aalis muna ako. Kapag tapos ka na sa asawa mo, saka ako. Hoy. Bakit hindi pa dumarating si Tanik Sixi? Pasensya na. May biglaang nangyari. Sa ibang araw na lang. Pasensya na talaga. Sige, sige. Sa ibang araw na lang. Sa susunod na lang tayo magkita. Bakit sumunod ka na naman? Bakit sumunod ka na naman? Kanina, kasama ko. Yung asawa kong kinasal kami nang mabilisan, nag-ayos ng diborsyo. Pero may biglaan siyang ginagawa ngayon. Kaya hindi siya makakauna. Bakit hindi ka niya kinausap ng mas maaga? Yung asawa mong kinasal kayo ng mabilisan. Kung nauna siyang makipag-ugnayan sa'yo, makakaalis ka na sana at makakapag-ayos na ako ng papeles kasama ang mister kong nagita sa akin. Mukhang hindi para ngayon ang diborsyo. Umalis na tayo. Saan? Ako ngayon, nagmamadali para magdiborsyo. Ni hindi pa ako nakakain ng hapunan. Samahan mo muna akong kumain ng merienda. Hindi pwede yan. Tulad ng sinabi ko, bago tayo magdiborsyo, hindi tama na magkaroon tayo ng malapit na pakikitungo. Tungkol sa trabaho. Tingnan mo, ikaw si Secretary Lin. Ako si boss mo. Ako naman, ngayon ay inaatas kita na samahan akong kumain. Pag-usapan natin ang tungkol sa trabaho. Anong problema doon? Sine nga. Suotin mo na ang helmet mo at umalis na tayo. Bitawan mo. Sabi na nga ba, bawal ang malapit na paghawak. Tara na. Bitawan mo. Hindi ba napagkasunduan na bawal ang magkaroon ng close contact? Dahil sa biglaang preno mo kaya ganito. Hindi pwede ang close contact. Pero mas maganda ang pakiramdam nito kaysa noong nakaraan. Muyanting, bitawan mo nga. Wow,
Si boss mo na naghahari sa negosyo, malamang sa hinaharap, under desaya yan. Pagkatapos siyang hampasin ni Secretary Lin, walang imik. Pagkatapos siyang mabangga, walang kibo. Hindi ko inaasahan. Yung matalinong si boss mo, may potential palang maging love struck. Talagang love struck yan. Pagod ka na. Kain ka muna. Anong nangyayari? Bakit naman ng babae ka na naman? Aksidenteng pagdikit lang yon. Nasa opisina tayo. Kontrolin mo naman ang sarili mo. Ikaw pa namang si Jimu. Kung malaman ng lahat na ng babae ka, anong mangyayari? Walang makakaalam. Pinauwi ko na ang lahat ng empleyado. Ngayon, sa buong kumpanya, tayo lang ang nandito. Ikaw ay isa ng tunay na love brain. Hindi pwede. Yan ba ang gusto mong sabihin? May 10 milyon sa card na ito, para sa asawa mong tumulong sa'yo, bilang bayad pinsala sa diborsyo. Magdiborsyo na kayo agad. Sige. Kakausapin ko siya para sa oras. Sa susunod na Biyernes, pupunta kami para mag-asikaso ng diborsyo. Bibigyan kita ng bayad pinsala, pwede ba? Sige. Magkita tayo sa civil registry, alas 8 ng Biyernes. Hello, Lolo. Ano po? Nene, pumunta ka agad sa Misia Hotel. May napaka-importanteng bagay. Hintayin niyo po, huwag mag-alala. Sasakay na ako ng taxi papunta dyan. Hoy, anak. Halika rito. Lolo, masama ba ang pakiramdam mo? Kakakalabas mo lang sa ospital. Di ka nagpapahinga ng maayos sa bahay. Anong ginagawa mo rito? Mabuti naman ang pakiramdam ko. Ano bang pwedeng mangyari? Ay, gusto ko lang talagang makasama ka para maghapunan. Buti naman. Lolo, sa susunod, magpaliwanag ka ng maayos. Natakot ako ng husto. Akala ko may nangyari ng masama. Gusto ko lang talagang makakain ng sabay tayo at ipakilala sa iyo ang isang taong pwede mong makilala. Di ba ito ay isang napaka-importanteng bagay? Ipapakilala mo ako sa isang tao? Oo, ikaw, tulad mo, napakagandang dalaga hanggang ngayon ay single pa rin. Yung apo kong lalaki, single pa rin ngayon. Kaya bakit di na lang kayo ang ipagtagpo para magkakilala? Huwag nang palabasin ang biyaya sa iba. Pero, Lolo, ako kasi ay... Dumating na ang apo ko. Tingnan mo, di ba bagay kayo? Lolo, magandang gabi, Miss Lin. Magandang gabi, Mr. Mu. Pasok na tayo? Oo, pasok na tayo at mag-usap. Sige, papasok na lang ako at doon na lang magpaliwanag. Mu Jingnian. Ang dating kaklase kong si Mu Jingnian. Siya ang nakababatang kapatid ni Mu Yanting. Yung nakaupo sa wheelchair. Lolo yon ni Mu Yanting. Hoy, Jiangyan. Naalala ko nung estudyante ka pa. Nagrereklamo ka ba na hindi ka pinapansin sa bahay? Ngayon, may pagkakataon ka. Tingnan na lang natin kung kaya mong kunin. Anong pagkakataon? Yung lolo mo, sobrang gusto niya si Lin Shixi. Yung pinsan mong lalaki, si Mu Yanting, gustong-gusto rin niya si Lin Shixi. Kung mahahawakan mo lang ang pagkakataon ngayong gabi, gawing tapos na ang usapan, makukuha mo ang pabor ng lolo mo. Kung swertehin ka pa at magkaroon pa ng anak, hindi ka pa ba mapapansin ng lolo mo? Talagang magandang pagkakataon ito. Lin Shishi, maghintay ka na lang na maging ordinaryo ka at iwanan ni Yanting. Hahaha. Lolo, una sa lahat, salamat po sa kabutihan ninyo. Pangalawa, hindi na po ako single. Ano? Hindi ka na single? Ikakasal ka na ba? O may kasintahan ka na? Ay nako, bakit ngayon ko lang narinig to? Kasi biglaan lang po ang kasal, kaya akala ko hindi na kailangang sabihin. Pasensya na po kung nagkalinlangan kayo. Ngayon, yung napangasawa mo ng biglaan, nagkaroon na ba kayo ng pagmamahalan? Wala po. Yung napangasawa ko ng biglaan, 2 taon na kaming napagkasunduan na maghiwalay. Sa Biyernes na po ang proseso. May nakilala po akong taong gusto ko kamakailan. Kaya siguradong masasayang lang ang kabutihan ninyo. Edi mabuti naman. Kaya magmadali ka na sa paghihiwalay at lakasan mo ang loob na hanapin ang sarili mong kaligayahan. Pasensya na po, Jimu. Ayos lang. Kaya ang hapunan ngayong gabi, ituring na lang natin na pasasalamat kay Bibi. Lin sa 2 taon na pag-aalaga sa lolo ko. Masyado pong mapagkumbaba, Jimu. Sige, kumain na tayo. Jingnian, ikaw na ang mag-utos sa driver na ihatid itong batang ito sa bahay. Sipo, Lolo. Jimu,
Parang hindi ito ang daan pa uwi sa amin. Bilisan mo. Pumunta tayo sa villa, sa baybayin. Para. Mujing yan. Ano ba? Gusto mo bang mamatay? Ang bilis mo naman. Nagmamaneho ka ba ng mabilis? Saan ba talaga, Siksi? Kwarto. Masamang tao ka. Ano ba ang ginawa mo sa kanya? Paano mo nagawa sa kanya iyon? Ako. Mujing yan. Paano ka nangahas? Muyanting. Maganda ang panlasa mo. Muyanting, sa wakas, nabuhay ka na. Pero pwede bang magpalamig ka muna? At makinig ka sa akin? Sabihin mo na, ano ba talaga ang ginawa mo sa kanya? Yung babae sa loob, si Lin Jixi ang pangalan ay walang ni anumang galos. Ano ang ibig mong sabihin? Linawin mo ang sinasabi mo. Ano ibig mong sabihin? Linawin mo ang sinasabi mo. Ang damit na suot niya ako ang nagpabihis sa katulong para sa kanya. Bakit siya nahimatay? Parang natakot siya hanggang sa mahimatay. Dinakip ko siya. At pinadala sa'yo ang mga video. Gusto ko lang subukan ang tunay mong nararamdaman para kay Lin Sisi. Dahil akala ko dati ikaw na palaging tahimik. At sarado ang sarili ay hindi marunong magmahal. Siksi, ayos ka lang ba? Kuya, nakikita ko na gusto mo talaga si Lin Shixi, ang babaeng ito. Maganda ang taste mo. Ayon kay Lolo, si Lin Shixi ay mabait ang puso at mapagmalasakit. Nababaliw ka ba? Bakit mo kailangan gawin ito? Si Jiang Ruoyan, ang nobya mo ang nang-udyok sa akin na gawin ito. At ako naman, sinamantala ko para subukan ang nararamdaman mo para kay Lin Shixi. Siya na naman? Itong si Jiang Ruoyan, sobrang taas ng tingin sa ambisyon ko. Kahit hindi ako binigyan ng malaking tiwala ni Lolo, hindi naman niya ako pinabayaan. Alam ko ang lugar ko. Mas magaling ka kaysa sa akin. Mas karapat-dapat kang pagkatiwalaan ni Lolo. Ang pinakamahalaga, gustong-gusto ko ang buhay ko ngayon, na walang pressure. Ayoko ng mabigat na responsibilidad. Buti na lang alam mo ang lugar mo. Kung hindi mo kayang panagutan ang kahihinatnan. Ayon sa family doctor, gigising na si Lin Xe. Pero iminumungkahi ko pa rin na dalhin mo siya sa ospital para sa mas detalyadong check-up. Dahil sa ano? parang buntis si Lin Shixi. Marunong ng konting traditional Chinese medicine ang family doctor. Nang tignan ang pulso niya, nakita niyang buntis. Doktor, kamusta na siya? Wala namang malubha kay MS Lin. Malapit na siyang magising. Ayon sa laboratory report, mahigit 1 buwan na siyang buntis. Ang pagkahilo niya ngayon ay may kinalaman sa mababang blood sugar sa pagbubuntis. Siya. Ako. Mauna na ako, may gagawin pa ako. Bata. May anak na tayo. Sisi. May anak na tayo. Sagutin mo. Hindi na ako makapaghintay hanggang Biyernes. Bukas na tayo magpaanol. Bibigyan ko ng pangalan si Sisi. Tumutunog ang cellphone ni Sisi. Baka siya ang aking asawa na biglaan kong pinakasalan. Boss Mu. Secretary Lin, siya ang babaeng pinakasalan mo ng biglaan. Siya nga. Asawa ko siya na pinakasalan ko ng biglaan. Siguro siya nga. Naalala ko na. Tanang apelyido ng kanyang ama. Bago pa ito, malamang pinalitan niya ang pangalan niya. Tama. Secretary Lin, hindi. Pinalitan po ng misis ang pangalan niya noon, pero ang numero ng ID hindi pwedeng palitan. Pakitingnan po ulit ninyo. Yung numero ng ID sa marriage certificate. Tama. Pareho rin ang numero ng ID. Wala nang duda. Si Lin Siksi ay si Tan Siksi. Siya ang asawa kong pinakasalan ko ng biglaan. Ang galing! Si Secretary Lin po pala ang misis ninyo. Ang tadhana ninyong dalawa ay matagal nang itinakda. Lin Siksi. Tan Siksi. Mahal. Mahal. Bakit ka ganyan ka-excited? Na-excite po ako para sa inyo. Pumalma ka. Pumunta ka sa opisina at kunin mo yung ipinagawa kong singsing na may brilyante. Kapag nagising na siya, gusto kong mag-ayos ng panibago na kasunduan. Opo. MS Lin, gising na po kayo.
Ano ang gusto ninyong kainin? Ihahanda ko po. Dapat siguradong may nutrisyon ang buntis. Buntis? Buntis ako? Opo, mahigit 1 buwan na po kayong buntis. Gusto kong maghiwalay. Ngayon na. Sige, magkita tayo sa civil registry. Nandito ka na naman? Nagkataon na magkasabay din ang araw ng diborsyo natin. Ang lalim talaga ng pagkakataon. Siyempre, hindi lang ang araw ng diborsyo, pati ang araw ng kasal natin, magkasabay din. Magkasabay din ang araw ng kasal. Paano mo nalaman? Tingnan mo ito. Pamilyar ba? Higit pa sa pamilyar. Parang kopya lang ito ng sa akin. Kaya pala noong 2 taon na ang nakalipas, ikaw ang nakasal sa akin. Ikaw pala ang asawa kong bayani. 2 taon na ang nakalipas, ikinasal na tayo. Pagkatapos ng kasal, pinalitan ko ang apelido ko. Ako rin, pagkatapos magparehistro, pinalitan ko ang apelido ko. Ikaw pala ang asawa kong bayani. Kung gayon, yung pagtatalik natin, hindi na yan pandaraya. Siyempre naman, ito ay tinatawag na normal na komunikasyon ng mag-asawa. Pagkatagal-tagal din. Ikaw pala ang asawa kong bayani. Ang galing talaga. Dati, personal na numero ang gamit natin para mag-usap. Kaya nga, maraming beses tayong nagkakamali. Ang sarap sa pakiramdam na ang boss ko ay asawa ko na. Mas masarap sa pakiramdam na ang empleyado ko ay asawa ko na. Mahal, kahit na ang seremonyang ito ay 2 taon ng huli. Ngunit sa bawat araw na darating, pahahalagahan kita, mamahalin kita, at aalagaan kita. Kung sakaling magkamali ako sa trabaho, hindi mo na ibabawas ang sahod ko, di ba? Siyempre, lahat ng perang kikitain ko sa hinaharap, ibibigay ko sa iyo. Ikaw, ano ba? Ano ba ang nangyayari sa inyo? Yun nga po ang nakikita ninyo, ganoon ang nangyari. Hayop ka. Ang lakas ng loob mong gamitin ang posisyon mong boss para mang-abuso kay Shishi. Hindi ako hinipuan ni Lolo. Enggot ka, niloko ka niya. May asawa na yan. Kasal na siya. Kasal na siya? Ganyan pa rin ang trato mo sa kanya? Isa siyang lalaking manloloko. Lumayo ka na sa manlolokong yan. Nandito si Lolo para sa'yo. Bitawan mo na ang kamay ng apo ko. Hindi ka karapat-dapat sa kanya. Huwag mong saktan ang tao. Lolo, totoong lolo ko ba talaga kayo? Ganoon na ba kababa ang tingin niyo sa akin? Ano man ang relasyon natin, hindi tama na saktan mo siya. Anak, lumayo ka sa kanya. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon na palagi siyang nakasimangot, nakatitig, at nakapamintog ang labi, at napakababa pa ng emotional intelligence niya? Hindi siya karapat-dapat sa'yo. Siniraan mo ako sa harap ni Lolo. Pinupuri kita. Ang cool mo kasi, parang boss sa teleserye. Sa mga nobela, ganyan talaga ang mga boss. Lolo, sigurado po ba kayong gusto niyong lumayo ako sa kanya? Kung susundin ko po ang sinasabi niyo, kailangan naming pumunta sa PSA para maghiwalay. Anong ibig sabihin? Paano kung ako po pala ang apo niyo sa tuhod? Ito yung 2 marriage certificate. Magkapareho talaga. Baka naman. Shishi, ikaw pala ang apo ko sa tuhod? Ay nako, napakaswerte ko naman. Ngayon, karapat-dapat na ba akong maging asawa ng apo niyong si Ixie? Ay, yung karapat-dapat o hindi. Hindi na yan mababago. Ay, kung ganon, kawawa naman ang apo kong si Ixixi. Bobo mo talagang apo. Ang tagal-tagal, ngayon mo lang nakilala ang sarili mong asawa. Kung hindi dahil sa inyo na nagtago kung sino ang nagbigay ng wheelchair, hindi sana ako ngayon lang nakakilala. Bakit mo pa binabanggit ang nakaraan? Hoy anak, halika rito. Ayusin mo nga ang taas ng wheelchair ni Lolo. Hindi dapat matagal na nakaupo ang buntis. Pakiusap, itigil mo muna ang ginagawa mo at magpahinga ka sa rooftop ng opisina. Nag-order ako ng prutas para sa'yo. Salamat, boss at asawa. Hahaha, hayop ka, nahuli rin kita. Hahaha, Tanik Sisi, Linik Sisi, mamamatay kayong lahat. Kumalma ka nga. Labag sa batas ang pagpatay. Nagsisinungaling ka, hindi yan labag sa batas. Kung hindi ako maghihiganti para sa anak ko, iyon ang labag sa batas. Basta't mamatay ka, ang anak ko ay makakalaya na, makakapag-asawa na siya kay Zhuang Hongbo, at magkakaroon na ako ng apo. Mamamatay ka,
Dapat kang mamatay. Mahal, Asawa mo siya? Asawa ka niya? Ayos, parehong mamatay ang mag-asawa. Kung hindi kayo mamamatay, hindi makakalabas ang anak ko. Napakaganda ng anak ko. Haha, mamamatay kayong lahat. kumalma ka. Huwag mo siyang saktan. Ano ang gusto mo? Sabihin mo sa akin. Magagawa ko yan para sa'yo. Lumuhod ka. Lumuhod ka sa harap ng anak ko. Humingi ka ng tawad. Lumuhod ka. Luluhod ako. Kumalma ka lang. Huwag mong saktan ang asawa ko. Nakita mo yon, Xiaoyu. Masamang tao. Lumuhod at humingi ng tawad sa'yo. Nakikita mo yon, di ba? Huwag mo siyang saktan. Xiaoyu, tingnan mo si mama. Ang galing ng mama mo, di ba? Ha. Papatayin ko siya ngayon din. Kapag patay na siya, malalaya ka na. Pagkatapos, tayong dalawa ay magkakasama na. Haha, magising ka nga. Nakulong lang ang anak mo. May pagkakataon pa siya na magsimula ng bagong buhay. Kung papatayin mo ako, magbabayad ka rin ng buhay. Hindi mo na muling makikita ang anak mo. Katarantaduhan. Basta't mamatay ka, ang anak ko ay mapapalaya na. 5 taon pa lang ang anak kong si Xiaoyu. Hindi siya mabubuhay nang wala ako. Mamatay ka! Kailangan mong mamatay! Mamatay ka! Huwag. Makinig ka sa akin. Makinig ka sa akin. Maliligtas mo ang anak mo. May paraan ako para iligtas siya. Alam kong nag-aalala ka sa anak mo. Naiintindihan kita. Anong sinabi mo? Kaya mong iligtas ang anak ko? Huwag. May paraan ako para iligtas siya. Sinungaling. Mga sinungaling kayong lahat. Sabi ng pinsang babae ni Hongbo, kailangan muna siyang mamatay bago palayain ang anak ko. Ang totoo ang sinabi ng pinsan ni Hongbo. Si Jiang Ruoyan ang nagsabi sa'yo? Si Jiang Ruoyan na naman. Si Jiang Ruoyan. Matapos siyang matanggal, hindi pa rin siya tumigil. Si Jiang Ruoyan ang tunay na sinungaling. Naalala mo ba kung bakit napasok sa bilangguan ang anak mo? Ginawa niya yon para maghiganti para sa boyfriend niya. Kaya siya nagkamali at nahuli. Pag-isipan mo ulit, ano ba ang ginawa ng boyfriend niya? Hindi ko na maalala. Hindi ko alam. Hindi ko na maalala. Ako, naaalala ko. Tutulungan kitang maalala. Nagkasala ang boyfriend niya. Si Jiang Ruoyan ang nag-udyok sa kanya na gumawa ng krimen. Ang pinsang babae ni Hongbo, si Jiang Ruoyan, ang nag-udyok. Tama. Si Jiang Ruoyan ang nag-udyok sa kanya. Dahil inudyukan siya ni Jiang Ruoyan, kaya siya nagkasala. Wala talaga akong kinalaman dito. Mali ang pinuntahan mo. Mali nga ang pinuntahan ko. Walang kinalaman ng asawa ko dito. Hindi siya ang kaaway mo. Si Jiang Ruoyan ang nanloko. Kung mali ang kaaway na hinahanap mo, hindi mo maliligtas ang anak mo, mas mapapahamak pa siya. Aray. Ha. Patay na ang masamang tao. Naku, dugo. Ha. Huwag kang matakot. Narito ang mga dokumento ng proyekto na hinihingi mo. Huwag kang magulo dito sa opisina. Oras ng trabaho ito. Hindi ako nagulo. May seryosong usapan ako. Buksan mo at tingnan mo. Kailan mo to ipinagawa? Mula nung araw na nag-propose ako sa'yo. Simula noon, ipinapagawa ko na ito. At saka, ako mismo ang nagdisenyo. Gusto mo ba? Hindi lang gusto. Sobrang gusto ko talaga. Dati, biglaan tayong ikinasal. Walang seremonya, walang kasalang bongga. Parang ang unfair sa'yo. Kaya ipinagawa ko itong wedding gown. Para mabigyan kita ng isang magarang kasalan. Salamat, mahal. Trabaho ko yon. Sa mga susunod, sisikapin kong maging isang mabuting asawa. Boss mo. Nag-enroll ka ba ng palihim sa EQ training class? Parang ang laki ng pagbabago ng emotional intelligence mo. Self-taught lang. Narinig mo ba, baby? Natuto nang magpatawa si daddy. Jimu, ito ang ating meeting ngayon. Hello, Yuyu. Daddy, kailan ka uwi? Bilan mo si Yuyu ng Skittles, okay? Medyo busy si daddy ngayon eh. Baka medyo late na ako makauwi. Pero gusto kumain ni mommy ng adobong matamis maasim na ribs mo. Anong gagawin natin? Eh di sabihin mo kay mommy uuwi na si daddy pagkaraan ng kalahating oras. Yung meeting ngayon, kanselahin muna. Uuwi muna ako. Siye po. Uhaw sa pag-ibig, alipin ng asawa. Naka-online na si Jimu. Tikman mo. Salamat, Jimu. Tawagin mo akong asawa. 4 na taon na kitang tinatawag na asawa. Hindi ka pa ba nagsasawa? Hindi ako magsasawa kahit habang buhay. Ang cheesy ninyong mga matatanda. Hindi ba ninyo naisip ang nararamdaman ng bata? Asawa.
May sorpresa ako para sa'yo. Buntis ka na naman? Magkakaroon na tayo ng pangalawang anak. Oo, darating na ang pangalawa. Ang ganda, mahal.